Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 2031 Isang Bangka. 2031. Medyo nanlumo din si Yefan. Siya ay nanunood mula sa itaas, para lang makita kung si Guqing ay napipilitan sa isang desperado na sitwasyon at ipapakita ang kanyang lakas. Kahit na ang lakas ni Guqing ay naobserbahan mula sa kanyang huling follow-up na proseso, hindi niya maabot ang mahabang buhay na kaharian, kaya dapat niyang hinuhubog ang kanyang espiritu. Gayunpaman, kahit na ito ay hindi sapat upang makatakas, hanggat ipinapakita niya ang kanyang mga kasanayan, maaari niyang mahinuha ang ilan sa kanyang misteryosong background. Nagtataka din si Yefan, mayroon ba si Guqing ng mga trumpeta na kaya niyang protektahan ang kanyang sarili? In the end, without waiting for anything, balak talaga nitong tanggapin ng babaeng ito ang kanyang kapalaran. Tila na overestimate niya talaga ang background ni Guqing. Yefan, bakit ka nandito? Nagulat na sabi ni Suyun, medyo hindi mapalagay ang kanyang mga mata, at hindi niya namamalayan na tumingin sa paligid upang makita kung may iba pa. Nakaramdam ng kirot sa dibdib si Auhan, na bumagsak sa lupa, dahan-daang tumayo, at nagtatakang tumingin sa lalaki. Walang sinabi si Yefan, tahimik, ang unang layer ay nagkawatak-watek. Gumawa siya ng isang hakbang sa ilalim ng kanyang mga paa, ngunit ang kanyang figure ay parang isang sulyap sa mundo, na lumilitaw sa harap ng isang dalubhasa sa hari. Bang! Tila isang pagmamaliit na samantalahin ang sitwasyon gamit ang isang kamao, at ang lakas ng pulgada ay sumabog, at ang pinuno ng Panginoon ng immortal na kaharian ay direktang naging fog ng dugo. Sa kagubatan, ang hangin ay umuungal sa isang iglap. Yefan, ikaw. Malamig ang dugo ni Prinsipe Suyun, at walang kulay. Anong nakita niya? Si Ye Weiyang, na nasa gilid, ay nabalisa lamang, naramdaman ang pagtilamsik ng dugo sa kanyang puti at basang mukha, at biglang nagising. Ang isa pang mahusay na master ng Immortality Realm ay biglang nagising, at agad na nagkaroon ng sapat na totoong enerhiya, isang Cyan Body Protection Chi ang kumislap sa buong katawan niya. Ngunit nang siya ay gagawa na, si Yefan ay tumalikod na parang kidlat, at isang whipleg ang direktang hinampas sa noo ng master. Bang! Ito ay isa pang malulutong na tunog, kahit na hindi mapigilan ng proteksyon ng katawan ng mahabang buhay na Chi ang lakas ng pagsabog ni Yefan sa laban ng suntukan. Sa isang kisap mata, ang dalawang gwardya ng Immortal Realm ay naging mga walang ulo na bangkay at nahulog sa lupa. Walang pakialam ang mukha ni Yefan, lumabas siya ng walang disguise, natural na naisip na niya kung ano ang gagawin. Para harapin ang grupong ito ng mga tao, wala man lang siyang interes kay Yirong, gayunpaman, ang pagpatay sa kanila ay kasing dali ng pagtapak sa mga langgam. Nang makita ang eksena sa harap niya, ganap na pinalambot ni Suyun ang kanyang mga paa at direktang lumuhod sa lupa, Ye concubine. You don't want to kill me. Bagamat hindi niya alam kung bakit nakakatakot ang lakas ni Yefan, alam niya, direktang nagsimula si Yefan, at kadalasan ay papatayin niya ang isang tao. Sa sandaling ito, bakit nandito si Yefan, bakit ginagawa ito ni Yefan, ayaw na niyang magtanong pa, ang buhay ang pinakamahalagang bagay. Si Ye Weiyang ay napakatahimik, na may isang pares ng malalaking puno ng tubig na mga mata, pagkatapos ng pagkabigla, isang kakaibang tingin ng sumilay, at walang takot. Tulad ng plano ni Yefan na patayin ang Prinsipe Suyun nang walang sabi-sabi, sumimangot siya. Dahil, si Ye Weiyang talaga ang bumaril. Nakita ko ang matamis na babaeng ito na nakapink, iniunat ang kanyang kamay, at nahulog mula sa likod patungo sa korona ng koro ng prinsipe na si Suyun. Si Suyun ay nakaluhod at humihingi ng awa sa sandaling ito, ngunit hindi niya inaasahan na si Ye Weiyang na nasa likuran ay kukuha ng pagkakataong barilin siya. Zizi, Gitling. Nakita ko ang 12-dosenang itim na agos ng kuryente na parang mga mabangis na ahas, na pinakawalan mula sa mga kamay ni Ye Weiyang. Ang madilim na kapangyarihan ng ikasyam na antas ng paghubog ng espiritu ay direktang nagdulot ng mapangwasak na pinsala sa ulo ni Suyun. Iginala ni Suyun ang kanyang mga mata, bumubula ang bibig, at bumagsak sa lupa na ayaw sa sakit, kalahati ng kanyang ulo ay parang coke. Ang marangal na prinsipe ng marcha, ngunit hindi niya nais na maunawaan hanggang sa siya ay namatay, kung bakit ang taong pumatay sa kanya ay si Ye Weiyang. Sa pagkakataong ito, kahit si Yefan ay medyo nalilito, pati na si Guqing at Auhan sa likod niya, kung ano ang nangyayari. Okay, napalukot ang bibig ni Ye Weiyang sa bahagyang nakakalokong ngiti, sa pagkakataong ito. Nasa iisang bangka tayo. Naunawaan kaagad ni Yefan ang intensyon ng babae. Ang prinsipe ay pinatay ni Ye Weiyang, kaya natural na wala siyang sasabihin tungkol sa nangyari ngayong gabi. Nagulat ako sa iyong paraan ng pagprotekta sa sarili, sabi ni Yefan na may mapaglarong tawa, hindi ka ba magpapakasal sa prinsipe at maging reyna? Ang isang prinsipe na lumuhad ay hindi maaaring maging isang emperador, huwag mag-isa na maging aking gabi. Ang tao ni Weiyang. Higit pa rito, nakita na ito ng Panginoon ng county na ito, at ang lalaking talagang makapagpapalabas ng puso ko. Humakbang pasulong si Ye Weiyang, na may pares ng tubig na mata na hindi tumutugma sa kanyang edad. At tukso.
Tulad ng isang maliit na babaeng leopardo na ngayon palang umibig, puno ng ligaw na pagnanasa, naglalabas ng amoy na mahirap kontrolin ng mga lalaki. Si Guqing sa likod ay natulala na, hindi niya kayang makipagsabayan sa lahat ng kabaliwan sa kanyang harapan, kahit na si Ye Fan o Ye Weiyang, sobrang nakakatakot. Para naman kay Auhan, ang kanyang mukha ay malungkot at walang katiyakan, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagkabalisa, at hindi siya nang ahas na ilabas ang kanyang galit. Pinagmasdan niya gamit ang sarili niyang mga mata, pinatay ni Ye Fan ang dalawang dakilang immortal na kaharian sa isang iglap. Sa oras na ito, pinanood ni Ye Fan si Ye Weiyang napapalapit sa kanya, at nang wala pang 1 metro ang layo, iniunat niya ang kanyang kamay at hinawakan ang kanyang leeg. Ah! Ang pink at malambot na leeg ni Ye Weiyang ay hinawakan, at ang kanyang malambot na mukha ay agad na namula. Hanggat gumawa ng kaunting puwersa si Ye Fan, mamamatay siya. Bakit, nagustuhan mo ba ako? Pasensya na, sa pagiging babae ko, kulang ang itsura at loob mo. Bagamat si Ye Weiyang ay nasa sakit at hindi makahinga ng maayos, nagpakita siya ng isang ngiti at mahigpit na sinabi, kung gayon. Patayin mo ako. Mamatay sa iyong mga kamay. Payag ako. Sumimangot si Ye Fan, nakita niya na hindi nagpapanggap si Ye Fan Weiyang, talagang hindi siya natatakot sa kamatayan. Hindi katakataka na papatayin niya si Suyon ng walang pag-aalinlangan, ang babaeng ito ay isang tunay na careerist, hanggat kaya niyang umakyat sa tuktok, maaari pa siyang mamatay. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, binitawan ni Ye Fan si Ye Weiyang. Ha! Huminga ng malalim si Ye Weiyang, at biglang nagpakita ng kaakit-akit ng ngiti, at humakbang pasulong para damaykit kay Ye Fan, paano ba yan, ayokong pumatay. Bago makakatapos na siya sa pagsasalita, diretsyong Ye Fan tandaang bumaba gamit ang kutsilyo at matarante siya. Si Ye Weiyang ay isang warlock lamang kung tutusin, at ang kanyang katawan ay mahina, kaya agad siyang nahimatay. Pagkatapos ay lumingon si Ye Fan, tumingin kay Auhan, at sinabing, bumalik ka, hinihintay ka ni Ao Shuang sa bahay. Nagulat si Auhan, at bamulong ang labis na kaligayahan sa kanyang puso, na parabang nakapasok siya sa tarangkahan ng impyerno, hindi niya akalain na pakakawalan siya ni Ye Fan. Ye Concubine. Huwag kang mag-alala, ako. Wala akong sasabihin. Mabilis na tiniyak ni Auhan. Bahagyang tumawa si Ye Fan, hindi kita pinamura, alam kong hindi mo sasabihin, hindi ito mabuti para sa iyo kung tutuusin. Biglang napagtanto ni Auhan na ang kanyang mga salita at kilos sa oras na ito ay sobrang duwag at sakam. Takot sa kamatayan. Oo, hindi naman minamaliit ng mga tao ang buhay niya, kaya simula pa lang ay wala na silang balak na patayin siya. Siya ay mayabang at mahinang magsalita, at 2 beses na umasa sa iba upang iligtas ang kanyang buhay, paano siya magkakaroon ng mukha upang sabihin ito? Sa bahagyang kahihiyan, hindi niya maiwasang tumingin muli kay Guqing, at mainit na bamulong, Miss Gu. Ay! Gusto niyang humingi ng tawad, ngunit hindi niya alam kung paano ito sasabihin. Kuya Auhan, huwag mong sabihin, naiintindihan ko. Hiniling ko sa iyo na gawin mo, hindi kita sinisisi. Tapos na ang lahat, makakabalik ka ng mabilis, para hindi masyadong managinip sa gabi, sabi ni Guqing na may nakakagaan ng ngiti. Hindi niya talaga sinisisi si Auhan, kung siya iyon, she could only make that choice. Kailangang kunin ng kanyang pamilya. Pangangalaga sa kanya. Lalong nalungkot si Auhan nang marinig niyang inaalagaan pa rin siya ni Guqing. Dapat siyang hanggang ng hindi mabilang na mga tao, iginagalang ng libu-libong tao, at isang taong nakatayo ng matuwid. Bakit, kailangan niyang ibaba sa kanyang dignidad ay nawala, at maging ang kanyang buhay ay nakasalalay sa kawanggawan ng mga tao. Ang lahat ng ito ay hindi niya iniisip, pinilit din siya, at pinilit siya. Wala siyang ginawang mali. Sooner or later, siya mismo ang magpapatunay. Matapos lubos na makalimutan ni Auhan ang tungkol kina Guqing at Ye Fan, tumalikod siya at mabilis na umalis sa kakahuyan, at di nagtagal na wala. Ang kakahuyan. Naging tahimik muli. Ang lalaking nakakaunawa, ang lalaking ito na misteryosong hindi na nakadagdag pa, ay mapait na ngumiti sa kanyang sarili, Ye Concubine. Sino ka? Tanong pabalik ni Ye Fan. Dapat kong sabihin ito sa iyo, sino ka? 2032. Natigilan si Guqing, natahimik saglit, at natawa sa sarili, sino ako, hindi pa ba malinaw? Hindi mo ba alam ang pinagmulan ko noon pa? Pagkatapos ay sinadya mong lumapit sa akin at pumuslit sa hawhaw. Mansion, ano ang pakay? Para ipaghiganti ang pamilya mong Guo, ano ang kinalaman nito sa Zhengbei Hao Mansion? Tanong ni Ye Fan. Ang magandang mukha ni Guqing ay biglang nagpakita ng bahagyang pagkagulat, ikaw. Alam mo na. Walang ekspresyon si Ye Fan at hindi sumagot. Kung mas hindi siya maisip, mas naramdaman ni Guqing na alam ng lalaki ang maraming sikreto at sadyang sinubukan lang niyang subukan ang kanyang katapatan. Nalaman ni Guqing na hindi niya talaga maintindihan ang lalaking ito. Sa pag-aakalang ang kanyang ginawa ay nasa ilalim ng kontrol ni Ye Fan, nakaramdam siya ng panginginig sa kanyang gulugod at labis na natakot. Hindi ko inaasahan na hindi man lang nakita ng marquee ng Zhengbei na nagtatago ako, pero nakita ni Consort Ye ang lahat. Hindi nakakagulat.
Sa simula pa lang ay ayaw na akong makita ng concubine niya. Sa wakas ay naunawaan na ni Gu Qing ang maraming bagay. Bakit pinahirapan siya ni Ye Fan, bakit hindi siya naawa kay Xiang Xiyo? Walang kwenta pala ang pag-arte niya sa harap ng mga lalaki. Pinag-isipan ito ng mabuti ni Gu Qing at naramdaman niyang nahihiya siya. After acting for so long, in the eyes of men, how ridiculous is she? Kung hindi mo sasabihin sa akin, ayos lang. Ngayon pa lang mas gugustuhin mong mamatay kaysa ibunyag ang iyong cultivation. Ngayon, para maitago ang iyong sekreto, pinili mong mamatay dito, at tutuperin kita. Naglakad si Ye Fan patungo kay Gu Qing. Nagulat si Gu Qing, ikaw. Gusto mo ba akong patayin? Natural lang yan, gusto ko bang panatilihin ang isang taong hindi ko mapagkakatiwalaan para ipaalam mo sa akin? Ngumisi si Ye Fan. Mabilis na sinabi ni Gu Qing, sabi ko. Isa akong spider, na ipinadala ng Wilderness Temple. Tumayo si Ye Fan, nakasimangot at nagsabi, Spider. Ano ang ibig mong sabihin? Medyo nagulat si Gu Qing, hindi mo ba alam ang tungkol sa mga sprite? Huwag kang magsalita ng walang kaparirikan, hayaan mong linawin mo, bilasan mo. Saway ni Ye Fan. Bagamat naguguluhan si Gu Qing, ibinuko na niya ang kanyang bibig sa sandaling ito, kaya kinailangan niyang mag-recruit mula sa katotohanan. Naniniwala ang mga barbaro sa ninuno na lumikha sa kanila, iyon ay, ang Diyos ng ligaw. Ang Barbarian Temple ay ang lugar kung saan sinasamba ng mga barbaro ang mga Diyos kung saan nakaupo ang Barbarian High Priest. Ang mga mataas na pari ng mga nakaraang dinastiya ay hindi lamang mga barbarong powerhouse, ngunit itinuturing na mga mensahero na maaaring makipag-usap sa mga barbarian na ninuno. Sa katayuan, mas mataas sila kaysa sa mga barbarian na hari. Nang magkaroon ng kapangyarihan ng mga barbarong hari, pumunta silang lahat sa templo upang tanggapin ang pagpapala ng mataas na saserdote. Ang Wilderness Temple ay hindi lamang nagbibigay ng iba't ibang mga kasanayan tulad ng pag-aalaga ng hayop, gamot, at paghahagi sa iba't ibang tribo ng mga barbarian na tribo, ngunit mayroon ding mahalagang responsibilidad na lihim na sanayin ang mga lihim na ahente upang subaybayan ang mga paggalaw ng iba't ibang mga lugar sa kontinente ng ilang. Ang mga especially iyan na ito ay ang mga espiritu. Maaaring sila ay mga manggagawa, mga manlalakbay sa negosyo, mga magsasaka, o mga batang babae na ito nang paputok sa kayanfang. Ang pangunahing tungkulin ng mga sprite ay hindi lumaban. Ang Wilderness Temple ay may napakalihim na pamamaraan ng paglilinang, nagtatago ng iba't ibang aura tulad ng mga base ng paglilinang, nagtatago, nagkukunwari, at nagsasagawa ng mga gawain at nagtatanong tungkol sa mga balita sa iba't ibang lugar sa ligaw na kontinente. Noon, kami ng aking ama ay umaasa sa isa't isa habang buhay. Sa bahay ni Kuya Auhan, sa wakas ay kumain kami ng mainit na pagkain sa loob ng ilang araw. Akala namin ay makakaligtas kami sa taglamig na iyon. Sinong mag-aakala, dumating ang mga barbaro at sinunog, pinatay at ninakawan. Hiwalay ang pamilya ni Kuya Auhan. Noong panahong iyon, nanghina ang aking ama dahil sa atake sa puso at namatay hindi nagtagal. Akala ko ay magyayelo ako sa napakalamig na lugar na iyon, ngunit pinatay ako ng isang multo sa templo. Nagustuhan ko ito at dinala ko ito sa templo. Matagal nang alam ng templo ang tungkol sa pangangalaga sa aming pamilya, kaya sinanay ako nito na maging sprite, bumalik sa dasheng, at magtago sa kayanfang. Hinusot ni Ye Fan ang kanyang mga mata, ito pala ay ang kakayahan sa pagtatago ng mga barbaro. Tila ang mga barbaro ay maaaring makipagkumpetensya sa Great Expedition sa loob ng libu-libong taon, at mayroon pa rin silang tunay na mga kasanayan. Ano ang misyon mo, bakit ka pumuslit sa Hao Residence? Nagpunta ka pa sa study room. Anong hinahanap mo? Naalala ni Ye Fan na sinabi ni Ye Wangto na may pumasok sa study room, at malamang si Gu Qing iyon. Saglit na natigilan si Gu Qing, kaya palihim akong pumasok sa study, at matagal na itong alam ng concubine na si Ye. Hindi mo talaga matiis, kaya hindi mo ako inilantad. Nararamdaman kung wala kang intensyon na pumatay, kung hindi. Sa tingin mo papapasukin kita. At hahayaan kang manatili sa tabi ng asawa ko. Sabi ni Ye Fan. Mukhang palaging pinaglaruan at pinapalakpakan si Qinger ni Consort Ye. Napangiti si Gu Qing at umiling, antong hininga, wala talaga akong masamang hangarin sa Marquis ng Zhenbei. Ang dahilan kung bakit ako lumapit kay Consort Ye at sumilip sa Marquis. Ang layunin ng mansyon ay hanapin ang Chiang Xingling, na binabantayan ng Zhenbeiho Mansion sa mga nakaraang dinastiya. Nalito muli si Ye Fan, ano ang Heavenly Star Token? Umiling si Gu Qing, sa totoo lang. Wala akong masyadong alam, dahil sinabi lang sa akin ng Wilderness Temple ang pangalan at hitsura nito, ngunit ang layunin at pinagmulan ng Heavenly Star Token ay pareho pa rin. Wala akong masyadong alam tungkol dito. Gayunpaman, malabo kong naaalala na minsang binanggit sa akin ng aking ama ang isang pangungusap, isang gabi kapag bumagsak ang mga bituin, 1,000,000 sundalo ang papatayin ni Su. Ang kwento ay 3,600 taon na ang nakalilipas, ang pamilya Su at ang pamilyang Tu ay nagsanib puwersa upang magpulong ng iba't ibang The Heavenly Chosen ng dakilang pamilya, ang pagpapabagsak sa Xuanyuan Dynasty.
Noong bata pa ako, hindi ko naiintindihan ang kahulugan ng Tianqing Luo, ngunit ngayon na naiisip ko ito, marahil ito ay may malaking kinalaman sa Changshengling. Nawala sa pag-iisip si Ye Fan, masasabi bang? Ye Huang ang sinasabi ng larawan ay ang sikreto ng mansyon ni Zhenbei Hao ay ang pagkakasunod-sunod ng mga bituin. Nakita niya ang kasaysayan ng dakilang dinastiyang Qing. Sa katunayan, ang pamilyang Su at ang pamilyang Tu ay ang dalawang pangunahing pamilya na nagpabagsak sa dinastiyang Xuanyuan. Dahil ang dalawang aristokratikong pamilyang ito ay orihinal na nagtataglay ng mga makapangyarihang santo. Gayunpaman, may pagdududa na tila hindi masyadong lumaban ang apat na pangunahing angkan laban sa pag-usbong ng dinastiyang Dasheng. Nang maglaon, ang pakikibaka para sa kapangyarihan sa pagitan ng pamilyang Su at ng pamilyang Tu ay aktwal na nagsasangkot ng ilang panloob na alitan. Kung magkakaisa ang angkan, maaaring ibang usapin kung sino ang nagmamay-ari ng mundo. Gayunpaman, hindi nakialam ang angkan, at tila may lihim na saloobin sa pagtatapos ng dinastiyang Xuanyuan. Bukod dito, bilang orihinal na may-ari ng dinastiyang Xuanyuan, ang Shanlang clan, sa panahon ng pagbabagong iyon ng dinastiya, ay tila hindi pangkaraniwang tahimik, at ang mga record ay malabo. Bagamat pinigilan ng pinili ang angkan sa simula at pinatay ang maraming rebelding angkan, ang mga pangunahing tauhan na iyon ay hindi miyembro ng apat na pangunahing angkan. Iningatan sila mula sa mga pangunahing lungsod ng apat na pangunahing angkan, at sila ay nakanonize din at ibinalik sa angkan. Mula sa pananaw ng kapangyarihang militar, at iba pa. Ito ay mas katulad ng maharlikang pamilya at ang angkan ay may ilang pribadong taset na pag-unawa. Kung ang Heavenly Star Order na ito ay nauugnay sa katotohanan na ang pamilya Su at ang pamilyang Tu ay nagawang pabagsakin ang Xuanyuan Dynasty. Kung gayon bakit napakahalaga sa Zhenbei Hufo at hindi sa kamay ng maharlikang pamilya? Tanong ni Ye Fan. Ye Concubine, ikaw ang tagapagmana ng mansyon ni Zhenbei Hao. Alam ko lang na ang sikreto ng Tianqingling ay ipinasa ng mansyon ni Zhenbei. Kung sa mansyon ni Zhenbei, hindi ko talaga alam, sinusunod ko lang ang wilderness ang mga tagubili ng templo ay hinanap ng palihim. Medyo kakaiba si Gu Qing, ano sa tingin mo ang maliit na marquee na ito ay walang alam tungkol sa marquee? Bagamat maraming pagdududa si Ye Fan, tila walang gaanong kinalaman si Changshengling sa kanya, at hindi niya itinuro ang pagbabago ng dinastiya o anupaman. Ang mahalaga sa kanya ay isa pang bagay. Ang Temple of the Wild ay isang lugar para sanayin ang mga mangkukulam, tama ba? Tama iyan, tumanggo si Gu Qing, itinatala ng templo ang lahat ng ligaw na pangkukulam at gamot. Meron. Marami bang halamang gamot? Tanong ulit ni Ye Fan. Mukhang nalilito si Gu Qing, tama. Kung tutusin, ito ay isang lugar para sanayin ang mga mangkukulam, at ang mga pangunahing tribo ay magbibigay-pugay sa iba't ibang mga panggamot na materyales at mga materyales sa pagtatanim. Ang mataas na pari ay ang pinakamayamang tao sa kagubatan. Ngumiti si Ye Fangxi at sinabing, kung gayon, ikaw. Alam mo ba kung paano makapunta sa Wilderness Temple? Kabanata 2033 Wild Temple. 2033. Lalong nalitaw si Gu Qing, ngunit walang pagpipilian kundi ang tumango, ang templo ng ligaw. Sa ligaw na Kahan Holy Land, sinasabing ito ang lugar kung saan ipinanganak ang Diyos ng mga barbaro. Ito ay isang pambihirang oasis sa ligaw, ang apat na panahon ay parang tagsibol, at mayroong tuloy-tuloy na daloy ng mga bukal. Lumabas ang bukal. Mahirap bang makapasok? Tanong ulit ni Ye Fan. Nagulat na sinabi ni Gu Qing, Ye Concubine, gusto mo ba talagang pumunta sa Wilderness Temple? Masyadong delikado iyan. Kahit na ang Barbarian King, nang walang pahintulot ng High Priest, ay hindi maaaring pumasok o umalis ng kusa. Ang banal na lupain ng Kahan ay mukhang isang kagandahan sa ilang Pearl, ngunit sa katunayan maraming mga panganib. Kung hindi mo naiintindihan ang ilan sa mga organo at bitag doon, kahit na ang isang malakas na tao sa banal na kaharian ay maaaring masaktan ng ilang mga bitag ng gudo. Ang kasalukuyang mataas na pari na si Pastor ay isa ring malakas na tao sa banal na kaharian. Isa sa 12 banal. Ang susi ay mayroong maraming makapangyarihang wizard sa templo na nakatago sa mundo, ang dating mataas na saserdote. Walang nakakaalam kung gaano karaming makapangyarihang tao ang nasa ligaw na templo, tulad ng walang nakakaalam, ang angkan at ang langit kung gaano karaming mga kapangyarihan ng banal na kaharian ang itinago ng Elector ay isang katotohanan. Bahagyang kumunat ang noo ni Ye Fan, na hindi niya pinansin. Sa katunayan, ang mga nakatagong kapangyarihan sa mundo sa likod ng 12 banal ay malamang na higit pa sa inaakala. Ito ay isang napakasimpleng dahilan, ang mga monghe ay may napakahabang buhay, at ang mga kapangyarihan ng banal na kaharian ay maaaring mabuhay ng libu-libong taon nang walang anumang problema. Kahit na ang isang grupo ng mga tao ay mamatay dahil sa mga labanan, pagkakamali sa paglilinang, at mga panganib, imposible para sa mas lumang henerasyon na ganap na mapatay at masugatan. Gayunpaman, dapat na nakita nila ang maraming makamundong bagay, at nawala ang kanilang pagnanais para sa karamihan ng mga bagay, at ang pangkalahatang sitwasyon ay hindi lilito. Gayunpaman, kung talagang pumunta siya sa ligaw na templo para, pagnanakaw, natatakot ako na ang lahat ng mga nakatagong powerhouse sa templo ay hindi maupo.
Ang ilang ay talagang maaaring umiral mula sa sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan, ito man ay ang dinastiyang Xuanyuan o ang dinastiyang Dasheng, ito ay palaging umiiral, lumalaban sa angkan at sa pinili. Hindi kung gaano kalakas ang mga barbarian na hari, kundi ang background ng barbarian temple. Bumantong hininga si Gu Qing, minsan sinabi ng aking ama na ang barbarian na templo ay nakayuko lamang sa isang tao sa kasaysayan. Sa anumang iba pang panahon, ang templo ay nanatiling malaya. Lihim na kinokontrol ang ligaw. Nag-isip si Ye Fan saglit, pagkatapos ay nagsalita. Ang ibig mong sabihin ay Emperor Xuanyuan. Tama, si Emperor Xuanyuan lang, na naitala sa kasaysayan, ang talagang sumuko sa Wilderness Temple. Ang mataas na pari noong panahong iyon ay sadyang sumugod mula sa ilang patungo sa imperial na lungsod upang magbigay pugay kay Emperor Xuanyuan upang ipakita ang kanyang katapatan. Sa katunayan, sa panahon ng panunungkulan ni Emperor Xuanyuan, ang buong prehistoric continent ay maaaring isama sa Xuanyuan Dynasty. Kaya lang pagkatapos niyang tumayo sa taas ay hindi niya ginawa iyon, at hindi rin nagtagal ay naglibot siya sa mundo. Bukod sa kanya, walang emperador ang makakatalo sa grupo ng mga makapangyarihang wizard sa ligaw na templo. Napakamot si Ye Fan sa kanyang buhok sa pagkabalisa, inaalala ang ilusyon na nanatili sa Xuanyuan illusion, ang bakas ng sword intent na naiwan. Kailangan mo bang maging sapat na malakas para masakop ang mabangis na templo? Kung gayon malayo pa ang magagawa ko ngayon. Grabe, isa rin itong Emperor-level sword intent, paano umunlad si Ji Xuanyuan? Ye Fan ang apoy na nag-alab sa puso ko ay agad na napatay ng katotohanan. Tila ang bagay ng ang templo ay dapat isaalang-alang sa katagalan, at hindi ka basta-basta magmadali. Sa pamamagitan nito, lumingon si Fan, pinalamanan ang mga katawan ni Suyun at iba pa sa lupa ng direkta sa kanyang storage ring, at pagkatapos ay itinaas si Ye Weiyang. Nang makita ito, hindi napigilan ni Gu Qing na magtanong, Ye Consort, ikaw. Ano ang gagawin mo sa Weiyang County? Host. Siya ang apo ng Night King. Hindi mo na kailangan magsalita ng marami, patay o buhay siya, natural may plano ako. Pagkatapos magsalita ni Ye Fan, tumayo siya at agad na umalis sa field of vision ni Gu Qing. Mula sa simula hanggang sa wakas, hindi niya ibinunyag ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang cultivator ng espada. Kung tutusin, sa ganoong okasyon, hindi naman talaga kailangan. Medyo nag-alinlangan si Ye Fan kung paano haharapin si Ye Weiyang. Sa katunayan, ang pinakatuwirang paraan ay ang patayin ng babaeng ito. Gayunpaman, ang apo ng Night King, isa sa marangal na 12 santo, ay pinatay lamang. Palaging nararamdaman ni Ye Fan na medyo sayang ito, at hindi siya pinapayagang makakuha ng mas paborebleng impormasyon mula sa kanya. Tulad ng para sa babae mismo, si Ye Fan ay talagang hindi masyadong interesado. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang hitsura ay maaari lamang ituring na matamis at kaibig-ibig, at hindi ito maihahambing sa kanyang mga pinagkakatiwalaan. At siguradong femme fatale ang babaeng ito. Kung siya ay isang maliit na pabaya, maaaring siya ay may pukanalaban sa kanya. Matapos makahanap ng walang nakatirang burol na 100 milya ang layo mula sa imperial na lungsod, nakipag-ugnayan si Ye Fan kay Chu Yunyao sa lungsod. Anong nangyari sa iyo noong gabi? Di ba binigay ko sa iyo ang coordinates? Naiinip na sabi ni Chu Yunyao. Sinabi ni Ye Fan na may masalimuot ng ngiti, Xiao Yao Yao. May kaunting aksidente ngayong gabi, kailangan ko ang iyong payo. Anong maliit na aksidente? Namatay ang prinsipe, at nahuli ko si Ye Weiyang. Matapos manahimik ng higit sa 10 segundo, sinabi ni Chu Yunyao, minsan iniisip ko talaga. Maaari ka ring mamatay kasama ang Dharma King of the Doomsday, at kalimutan ito. Sok. Paano ka nag-usap? Ikaw ba ang nagmura ng ganyan sa lalaki mo? Ngumisi si Ye Fan. Posible bang gumawa ka ng gulo ng ganito? 50 taon na akong nandito at wala akong magawa. Sa sandaling dumating ka, wala pang 2 buwan, nasaktan mo ang 2 Holy Realm powerhouses. Hindi ako sihigaw. Matapang ka ba? Kung gayon, huwag mo akong hanapin. Alagaan mo mismo si Emperor Mingju at ang Night King. Hoy, Xiao Yao Yao, isantabi muna natin ang kontrobersya, pakiusap tulungan mo akong mag-isip tungkol dito, dapat bang pumatay si Weiyang ngayong gabi, o itago ito? Kung tutusin, matagal ka na rito, kaya dapat mong pag-isipang mabuti, nakangiting sabi ni Ye Fan. Malamig nang umuso si Chu Yunyao, maniniwala pa ba ang babaeng ito na magagamit natin siya? Pinatay niya ang prinsipe sa harap mo, na nagpapakita kung gaano kalupit ang kanyang puso at kung gaano ka-flexible ang kanyang isip. Kung talagang pinakawalan mo siya, hayaan mo lang siya. Ibig sabihin ay tinamaan na siya ng kanyang abako. Kung paano umuunlad ang sitwasyon ay wala na sa iyong kontrol. Ang pag-iwan sa kanyang buhay, kahit na ito ay mahalaga, ay palaging magiging isang salot. Tumango si Ye Fan, mukhang. Pareho ang iniisip mo sa akin, siya ay buhay, ito ay isang tikang time bomb. Huwag gumawa ng mga lumang pagkakamali, hindi mo siya makokontrol sa pamamagitan lamang ng pagtingin kung gaano siya kaganda. Kung may aksidente, ikaw, ako, at si Su Qingzhou ay maaaring matapos. Babala ni Chu Yunyao.
Ngumiti si Yefan, huwag mag-alala, papatayin ko siya kaagad, itatapon ito sa storage ring, at pagkatapos ay maghanap ng lugar para sirain ang katawan. Sandali. Biglang may naisip si Chu Yunyao, at agad na nagtanong, ikaw ngayon malayo ba sa imperial na lungsod, hahanapin kita. Kakaibang tanong ni Yefan, anong problema? May gusto akong subukan, itong Yeweyang lang, ito ay isang magandang eksperimento, sabi ni Chu Yunyao na may halong pananabik. Si Yefan ay walang pakialam, gayunpaman, hindi siya nagmamadali, hindi ito malayo, maaari mong tingnan ang aking mga coordinate, hihintayin kita. Pagkatapos ng kalahating oras, sa ilalim ng gabi, isang off-road na sasakyang bato ang dumating sa ilalim ng gilid ng burol. Dinala ni Yefan ang walang malay na si Yeweyang kay Chu Yunyao at nagtanong, Xiao Yao Yao, sinusubukan mo bang gumamit ng buhay na tao? Naglabas si Chu Yunyao ng kalahati ang transparent na silver gray na singsing ay nagsabi, ang iyong mga salita ay nagpapaalala lang sa akin. Anyway, hindi mahalaga kung mamatay siya o hindi, gusto kong subukan, hayaan siyang pumasok sa bagong nabuong espasyo na ito at tingnan kung makakaligtas siya. Nag-aalala pa rin ako na wala akong lugar upang makahanap ng isang buhay na tao upang gawin ang eksperimento, ngunit nagpadala ka sa akin ng isa na tama lang. Hindi lamang siya maaaring walang pakialam sa kanyang buhay o kamatayan, ngunit siya rin ay isang well-cultivated warlock, na may higit na reference na halaga kaysa sa mga ordinaryong tao. Nagulat si Yefan. Noong nakaraan, narinig ko na si Chu Yunyao ay nagsasaliksik ng isang storage space na maaaring magbigay daan sa buhay upang mabuhay. Hindi ko akalain nagagawa talaga ng test product ang babaeng ito. Sa ngayon, ito ay isang semi-finished na produkto pa rin, isang parallel space rift. Ito ay ginawa kung isang matatag na 1,000 metro kubiko ng espasyo. Ang gravity ay nasa isang matatag na estado, walang pinagkaiba sa labas ng mundo. Naglagay ako ng mga ilaw dito, at nag-set up din ako ng air-making machine, na lahat ay gumagamit ng prehistoric stone bilang enerhiya. Sa teorya, hanggat ang mga prehistoric na bato at mga materyales sa paggawa ng hangin ay regular na pinapalitan, ang hangin sa loob ay patuloy na dumadaloy. Ang pagpasok at pag-alis sa puwang na ito ay batay sa pagpapalabas ng mga signal ng password batay sa mga brainwave. Nang hindi nalalaman ang password, walang sinuman ang maaaring pumasok o umalis. Kaya, kung ikulong natin siya, hindi siya makakalabas, at hindi siya makakausap sa labas ng mundo. Kung siya ay mamatay, ito ay makakatulong lamang sa aking eksperimento, kung siya ay mabubuhay, hindi siya magiging banta sa atin, sabi ni Chu Yunyao. Napabuntong hininga si Yefan, bahala kayong mga babae para malaman ito. Hindi ito nasasayang. Huwag magsalita ng walang kaparirikon. Ang password ay Inferno, subukan ito, ituring siyang isang bagay, at ilagay ito. Galit na tingin ang ibinigay ni Chu Yunyao sa lalaki. Hindi masyadong inisip ito ni Yefan. Ayon sa normal na paraan ng pagpapatakbo ng storage ring, pagkatapos magdagdag ng karagdagang signal ng password, sinasamantala ang trend, inilagay ito ni Yeweyang sa storage ring. Kabanata 2034 na ambisyon. 2034. Paano ito, normal ba ang paghinga niya? Agad na nagtanong si Chu Yunyao, wala siyang cultivation at hindi niya direktang nakikita ang sitwasyon sa panloob na espasyo tulad ni Yefan. Si Yefan ay winalis ang storage ring sa kanyang banal na sentido, siya ay kasalukuyang nakoma, at ang kanyang mga vital sign ay normal pa rin. Pagkatapos ay obserbahan muna, kung wala pa ring problema pagkatapos ng 24 na oras, kung gayon ito ay dapat na ang unang hakbang ay nakumpleto, sabi ni Chu Yunyao. Ang unang hakbang. At ang pangalawang hakbang. Nagtataka si Yefan. Sinabi ni Chu Yunyao bilang isang bagay, ito lamang ang unang layunin na ang mga tao ay maaaring mabuhay sa parallel space rift. Susunod, susubukan kong makahanap ng mas mahusay na mga materyales at bumuo ng isang mas matatag at malaking espasyo. Sa ganitong paraan, kaya kung ilipat mo ang higit pang mga bagay, kahit na damo, puno, hayop, bahay, kalsada. Maliban na ang mga bituin, araw at buwan ay hindi maaaring ilipat, ayon sa teorya, lahat ng iba pa ay maaaring gawin. Natigilan si Yefan, hindi inaasahan na napakalaki ng ambisyon ni Chu Yunyao, halos makahabol ito sa creation. Huwag kang masyadong magtaka, ito lang ang sword god ring mo, na naging inspirasyon ko. Pagkatapos kong gumawa ng ilang storage ring ngayon, mayroon akong ilang bagong ideya. Sa katunayan, ang iyong sword god ring ay isang mas advanced na uri. Malayang espasyo. Ang dahilan kung bakit hindi mo maaaring ilagay ang mga bagay maliban sa mga espada, ngunit ang banal na kamalayan lamang ang maaaring pumasok sa loob, marahil dahil ang espasyo ay may espesyal na susi. Ito ay tulad ng isang profesional na sistema, maliban sa mga partikular na function, hinaharangan nito ang karamihan sa mga function upang makamit ang mataas na kahusayan. Ito ay tulad ng isang ordinaryong singsing na imbakan. Kung gagamitin mo ito bilang sword god ring, at lagyan mo ito ng maraming espada, maaaring hindi talaga pareho ang epekto. Pinag-isipan ito ng mabuti ni Yefan, tila ito nga ang nangyari. Ang pinakapangunahing bagay ay ang agarang ipatawag at ibalik ang libu-libong lumilipad na mga espada, na may napakabilis na bilis at walang anumang pagkaantala.
Bilang karagdagan, ang Sword God Ring ay automatikong pipili ng angkop na lumilipad na espada para sa kanya ayon sa kanyang lakas at pangangailangan. Sa ganitong paraan, kahit na ang Sword God Ring ay hindi maaaring maglagay ng mga buhay na nilalang dito, ito ay talagang mas advanced dahil ito ay matalino. Ang pinakamahalagang bagay ay natural ang pagkakaiba ng oras, at ang mabagal na oras sa loob ay isang mahusay na sandata para sa kanyang paglilinang. Kung ma-parse ang password ng susi, ang malaking espasyo sa Sword God's Ring ay dapat ding makapasok sa iba pang mga item at buhay. Siyempre, may mga nadagdag at natalo. Baka maapektuhan nito ang iba pang epekto nito. Sabi ni Chu Yunyao. Tumango si Ye Fan, talagang, mas secure na gawin ito ng mag-isa. Dapat itong gawin sa lalong madaling panahon, hanggat ang mga tao ay hindi namamatay, ang iba ay magiging mas madali, sabi ni Chu Yunyao. May naisip si Ye Fan, heheng ngumiti at sinabing, sabi nga, Xiao Yao Yao, mukhang nag-aalala ka sa bagay na ito. Ginagawa mo ba ito upang mabuhay sa singsing na isusuot ko sa akin sa hinaharap? Upang manatili ka sa aking tabi sa lahat ng oras. Ito ba? Hindi siya nagustuhan ni Chu Yunyao sa pagkakataong ito, at mahinahong sinabi, kung kinakailangan, gagawin ko. Gusto mo ba talagang tumira sa ring? Natigilan na sabi ni Ye Fan. Bumantong hininga si Chu Yunyao, lumingon, tumingin sa mga gumugulong na burol sa ilalim ng gabi, at sinabing, hindi mo ba naisip? Kung gumawa ako ng ganoong kagamitan noong ako ay nasa lupa, maraming tao ang hindi mamamatay. Kung mayroon ako ng device na ito, siguro magkakaroon ako ng pagkakataon na pagsamahin ang lahat sa mundong ito nang hindi nanganganib sa parusa, di ba? Si Ye Fan ay tahimik, gaya ng sinabi ng babae, ang gayong taong ligtas at malayang espasyo, ay maaaring gumanap ng magandang papel sa proteksyon. Kung hindi dahil sa akin at kay Su Qingzhou, malamang na hindi mo na kailangang manatili sa imperial na lungsod, o kahit sa Great Conquest. Maaari tayong pumunta kahit saan upang mahanap si Xiaoyu, maging malaya, at hindi kailangang maging alerto sa maharlikang pamilya sa lahat ng oras, hindi ba? Tanong ni Chu Yunyao. Ibinaba ni Ye Fan ang kanyang ulo at ngumiti, kaya plano mong manatili ng direkta sa ring, para hindi ako mag-alala tungkol dito. Sa aking palagay, ito ay isang bagay na haharapin sa malaot madali. Sinabi mo na gagaling si Su sa loob ng 2 taon. Qingzhou. Pero kung hindi ka lalabas at mananatili na lang sa Imperial City, not to mention if 2 years are enough, you really stay in peace for 2 years. 2 buwan na lang, at naipasa mo na ang lanse kay Emperor Mingju, at ang prinsipe ng korona ay patay na, si Ye Weiyang ay naaresto, at ang maharlikang pamilya ay nakatingin sa iyo. Hindi ko akalain na kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon, may tatago mo talaga ang iyong lakas, sabi ni Chu Yunyao. Napangiti si Ye Fan na nahihiya, talagang nag-aalala sa iyo. Hindi mo kailangang makonsensya, sa tingin mo ba ay handa akong manatili sa imperial na lungsod? Sa tingin mo gusto ko maging isang pambansang guro at magpatakbo ng isang kumpanya upang kumita ng pera? Halika sa nakaraan, wala akong pagpipilian. Kinailangan kong manirahan ng ligtas sa imperial na lungsod, ngunit pagdating mo, may pagpipilian ako. Ang pagtatrabaho para sa maharlikang pamilya, ang mga aksidente ay maaaring mangyari anumang oras, at ang pagiging kasama ng hari ay parang sama-sama sa isang tigre, at wala akong ideya. Interesado sa pagsilbi sa mga idiot na iyon, malamig na sabi ni Chu Yunyao. Naalala ni Ye Fan ang huling pagkakataon ng hilingin ni Emperor Mingde si Chu Yunyao na maglabas ng utos ng militar, at lubos siyang sumang-ayon. Huwag kang magpanggap na sobrang nahihiya, kung balak mo talagang magpaka-low profile, hindi ka direktang susulong ngayon. Natatakot ako na ang pinaka hindi nakokontrol ay ang sarili mo. Upang mapilitang magsanay ng espada. Walang sinuman sa mundo ang maglalakas loob na guluhin ka, lahat ng narito ay pinupukaw ka, at tinuturuan ka, ang susi ay isang grupo ng mga tao na hindi kasing husay mo, hanggang kailan mo ito matitiis. Tumingin sa likod si Chu Yunyao at natawa. Napakamot ng ulo si Ye Fan, yung nakakakilala sa akin, Moro o Xiao Yao Yao, ikaw. Inis na inis si Ye Fan, lalo na pagkabalik ni Ye Wangto at ng kanyang asawa, hiniling nila sa kanya na magsanay ng swordsmanship at lumahok sa dragon competition. Oh, hindi ba ito pag-aaksaya lamang ng kanyang oras? Kung magpapatuloy ang mga bagay na ganito, maaaring kailanganin kung harapin ang mga walang kabuluhang bagay na iyon sa lahat ng oras, na inaantala ang plano na tretuhin si Su Qingzhou, hindi pa banggitin na ang kinaroroonan ni Blue Rain ay hindi pa rin alam ng ilang sandali. Anyway, gagawa ako ng paraan sa lalong madaling panahon, hayaan mo akong ilipat ang laboratorio sa inner space. Bago iyon, matitiis mo ito sandali, mataimtim na sabi ni Chu Yunyao. Tumango si Ye Fan, hindi sinasadyang tiningnan ang loob ng space ring, at biglang nalaman na nagising si Ye Weiyang sa ring. Si Ye Weiyang ay tila nalilito tungkol sa saradong kapaligiran, at sinigaw ang pangalan ni Ye Fan sa loob. Nagising siya, ano ang susunod kong gagawin? Tanong ni Ye Fan. Sinabi ni Chu Yunyao, pumasok at sabihin sa kanya na huwag sirain ang mga kagamitan sa paggawa ng hangin sa loob, kung hindi ay mamatay siya. Pwede ba akong pumasok mag-isa? Natigilan si Ye Fan. Siyempre, pero ikaw mismo ang pumasok sa ring, siguraduhin mong ligtas ang singsing, at hindi masira.
Kung hindi, maaari kang maging forever sa Space Rift at hindi mo mahanap ang iyong daan pabalik, babala ni Chu Yunyao. Sabik na sumubok si Ye Fan, at papasok na sana, ngunit nang mali ang kanyang iniisip, sinabi niya, hindi. Kailangan kong tingnan kung makakalabas ako ng maayos pagkatapos kong pumasok. Kaya, inilipat ni Ye Fan ang kanyang espiritual na pag-iisip ayon sa paraan ng pagkuha ng mga bagay at sinubukang ilagay si Ye Weiyang na ipinatawag mula sa loob. Gayunpaman, kahit anong subukan ni Ye Fan, hindi lumabas si Ye Weiyang. Anong nangyayari? Bakit hindi siya makalabas? Kakaibang tanong ni Ye Fan. Walang magawang umiling si Chu Yunyao, nakalimutan mo ba na sinabi ko sa iyo na ang dahilan kung bakit nahihirapan ang mga tao na pumasok sa storage space ay dahil sa brainwaves. Hindi ka sinunod ni Ye Weiyang, kailangan mong gawin siyang walang malay, o hayaan siyang pumayag ang kanyang utak na sundin ang iyong mga ayos, at maaari mo siyang palabasin. Natigilan si Ye Fan, kaya ginamit niya ang kanyang divine sense para direktang makipag-usap kay Ye Weiyang. Isipin mo, makinig ka sa arrangement ko, huwag kang pigilan. Sa kalawakan, hindi napigilan ni Ye Weiyang na magmukhang natigilan, tumingin sa paligid, at sinabing, Ye Consort. Nasaan ka? Huwag kang magsalita ng kalokohan, gusto mo bang lumabas? Kailangang sumunod ni Ye Weiyang, okay. Sumasang-ayon ako. Sa sandaling nagkaroon ng pakiramdam ng pagsunod ang babae, agad siyang kinuha ni Ye Fan. Si Ye Weiyang ay lumitaw sa harap ni Ye Fan nang wala sa hangin at halos mahulog sa lupa. Ito ay. Luminggalinga si Ye Weiyang at nalaman na siya ay nasa tigang na bundok at kagubatan, na may pagtataka sa mukha, Ye Concubine. Shu Guoshi. Ikaw. Anong nangyayari? Nasiyahan si Ye Fan na tumango, sinasabi ko sa iyo, huwag sirain ang anumang bagay sa espasyong iyon, kung hindi. Mamamatay ka. That space. What do you mean? Nasaan ako ngayon lang? Tanong ni Ye Weiyang. Wala akong oras para magpaliwanag sa iyo ngayon, sumunod ka lang, huwag kang lumaban. Sabi ni Ye Fan. May napagtanto si Ye Weiyang, inilagay ang isang kamay sa kanyang dibdib, at tuwang-tuwang sinabi, Ye Concubine. Pinatay ko si Suyun, hindi ka pa rin ba naniniwala sa akin? Hindi mo na ako kailangang ikulong, hindi ko isisiwalat ang mga bagay na ito tungkol sa iyo, alam kong dapat may malaking layunin na dapat tapusin, kaya ko. Bago pa siya matapos magsalita, muling bumaril si Ye Fan, na nabigla kay Ye Weiyang na walang oras na mag-react. Nang makitang muli ni Ye Fan na itinapon si Ye Weiyang sa kalawakan, pinaglaruan ni Chu Yunyao ang kanyang panlasa, binabati kita, ang ambisyosong master ng county na ito ay tila nagbabalak na italaga ang kanyang sarili sa iyo anumang oras. Hindi nakaimik si Ye Fan, halika, ang ganitong klase ng baliw na babae, natatakot pa rin akong makagat sa kanya, kaya ikulong ko muna siya sandali, hayaan siyang maging tapat, at pagkatapos ay isipin kung paano siya haharapin mamaya. Kabanata 2035 Single 2035. Para kay Ye Fan, hanggat hindi tumatakbo si Ye Weiyang at nagsasalita ng walang kaparikon, hindi niya kailangang mag-alala tungkol dito pansamantala. Sa susunod na mga araw pagkatapos bumalik sa imperial na lungsod, ang balita ng pagkawala ni Crown Prince Suyun at Weiyang County Master ay talagang nagdulot ng malaking kaguluhan. Sinimulan ng garrison ng Imperial City ang malawakang paghahanap, at nagpadala din ng Darkmoon City ng espesyal na sugo ng Night King upang imbestigahan ang kinaroroonan ni Ye Weiyang. Gayunpaman, dahil sa pagkakataong ito si Suyun ay talagang isang lihim na operasyon at sadyang umiwas sa ilang eyeliner, alam lang ng mga shadow guard na sila ni Ye Weiyang ay lumabas ng palasyo ng magkasama, ngunit hindi nila alam kung saan sila nagpunta. Ito rin ang dahilan kung bakit nang ahas si Ye Fan na kumilos ng direkta. Matagal na itong hinanap ni Ye Fan at kinumpirma na walang lihim na sumusubaybay at nagpoprotekta sa kanya, kaya diretsyo niya itong pinatay. Gaano man kabalisa ang maharlikang pamilya at ang Darkmoon City, ang bagay na ito ay hindi inaasahan, at maaari lamang itong iwanan sa wala. Sa prehistoric world na puno ng krisis, normal lang talaga ang biglang mawala at may namamatay. Si Ye Fan mismo ay walang kabuluhan tungkol sa pagsasanay ng mga espada, habang tahimik na nagsasanay at nagbabasa. Hindi nakaimik si Ye Wangtusa, hindi kasiya siya, na anak na ito, ngunit gaano man siya kagalit, hindi nakapagsanay si Ye Fan ng maayos, at wala siyang magagawa tungkol dito. Higit pa rito, may mga dignitaryo na pumupunta para magbigay ng pagbati sa bagong taon sa bawat pagliko, at malinaw na gusto nilang pasalamatan si Ye Fan. Napagtanto din ni Ye Wangto na ang anak na ito ay tila isang malaking tao, at hindi siya maaaring magpatuloy sa pangangaral. Sa wakas, sa gabi bago sila umalis para bumalik sa Xuanyuan City, lahat ng tao sa Hao Mansion ay nag-iimpake na, dahil mawawala siya sandali, at hindi siya babalik hanggang sa simula ng tagsibol. Sa kalaliman ng gabi, pinag-aaralan ni Ye Fan ang pinakabagong mga race 8 sa kanyang silid, ngunit nalaman niyang may dumating sa pintuan ng kanyang silid. Sumimangot si Ye Fan, tumayo, at lumakad para buksan ang pinto. Anong problema? Ang babaeng nakaberde sa kanyang harapan ay si Gu Qing. Maganda ang ugali niya sa mga araw na ito at napakatahimik sa bahay. Nag-aalangan si Gu Qing kung kakatok ba siya sa pinto o hindi, nang buksan ni Ye Fan ang pinto,
sinabi niya na may hindi mapakali na ekspresyon, Ye consort, may something ako, hindi ko alam kung sasabihin ko ba o hindi. Kung hindi mo sabihin, bakit lalapit sa akin? Sabi ni Ye Fan. Bumantong hininga si Gu Qing at sinabi, nakatanggap ako ng balita mula sa Ghostface ngayon, at mayroon akong mga bagong tagubilin. Teka, sino si Ghostface? Nagtataka si Ye Fan. Ang mga mukha ng multo ay may espesyal na pananagutan sa pagpapadala ng mga tagubilin. Hindi sila sasali sa mga labanan. Responsibilidad lamang nila ang pagbabalat kayo sa iba't ibang tao at pagpapadala ng impormasyon, na patuloy na nagbabago at nakakalat sa buong mundo. Sinabi ni Gu Qing, naglabas ng maliit na papel at ibinigay kay Ye Fan, nakuha ko ito sa isang katulong sa mansyon ngayon. Ang alipin na iyon ang nagkunwaring siya noong nakaharap ang multo. Kinuha ni Ye Fan ang note, sinulyapan ito, at nakitang nakasulat ito sa wikang barbarian, gusto kong sundan mo ako sa Xuanyuan City para hanapin ang Heavenly Star Order. Natigilan si Gu Qing, Ye consort, alam mo ba ang barbarian language? Hindi mo kaya? Ye Fan sa natural na mukha, gusto niyang matutunan ang mga race eta ng mga barbarian na mangkukulam, at natural na kailangan niyang matuto ng mga barbarian na karakter. Para sa kanya, hindi mahirap ang pag-aaral ng wika. Nagpakita si Gu Qing ng bahagyang paghanga sa kanyang mga mata, ang lalaking ito ay palaging nagbibigay sa kanya ng hindi maarap na pakiramdam, Yun Wen Yunwu, ang pangunahing edad ay napakabata. Napakatalino ni Ye Concubine, nagkakagulo si Chinger, tahimik na sabi ni Gu Qing, pumarito ako at tanungin si Ye Concubine, kung paano haharapin ang gawaing ito. Ibinalik ni Ye Fan ang note sa babae at sinabing, gawin mo ang gusto mong gawin, tandaan mo lang ang isang bagay, hanapin mo, ibigay mo sa akin. Kung hindi ay papatayin kita. Ito. Natigilan si Gu Qing, mayroon pa bang nagbabantay at nagnanakaw? Ano ito, naiintindihan mo ba? Mataimtim na sabi ni Ye Fan. Naiintindihan. Tahimik na ibinaba ni Gu Qing ang kanyang ulo, at pagkatapos ay maingat na nagtanong, siya nga pala, Concubine Ye, ang prinsipe at ang Weiyang County Lord ay nagkaproblema nitong mga araw na ito. Ano ang nangyari sa Weiyang County Lord? Napatay mo ba siya? Ano ang iyong negosyo? Tanong pabalik ni Ye Fan. Ako. Medyo napahiya si Gu Qing, okay lang bang magtanong? Nang makita ang cute at galit na hitsura ng babae, winagiway ni Ye Fan ang kanyang kamay at sinabing, huwag ka nang magtanong ng marami, hindi maganda para sa iyo ang pag-alam ng marami. Bilasan mo at umalis ka, maaantala mo ang aking pagbabasa. Si Gu Qing ay nalilito, iniisip kung ang lalaking ito ay nagmamalasakit pa rin sa kanya. Sa pagdududa, kailangan niyang tahimik na tumalikod at umalis. Nang maglakad si Gu Qing sa isang courtyard path, si Ye Wangto at Ji Soxan ay tahimik na nakatayo sa isang pavilion, pinapanood ang eksenang ito. Bagamat hindi nila alam kung ano ang ginawa ni Gu Qing sa bakuran ni Ye Fan, nakita nila itong tinalikuran at muling lumabas. Itong bata, balak mo ba talagang walang kaapo-apuhan? Hindi mo man lang gustong ipadala sa pinto. Itong si Gu Qing ay hindi masamang tingnan. Matapos mag-aksaya ng pera, si Qingzu ay isang makatwirang bata, at binigyan pa siya ng isang katulong sa silid. Medyo nag-aalala si Ji Soxan. Naiintindihan ni Ye Wangto ang katotohanan, ito ay tulad ko, at ginagamit ko ang aking pag-ibig ng exclusibo. Hindi alam ni Ji Soxan kung matatawa ba siya o maiyak, iniunat niya ang kanyang daliri at sinundot ang mukha ng asawa, you cheeky bastard, kung hindi ako magkaanak, pwede ka bang maging single-minded? Kung hindi lang ipinanganak ang pangatlong babae at pinili ng langit at natakot sa iyo, natatakot ako na marami ka sa kanila ang isinilang ko, di ba? Mahigpit na sinabi ni Ye Wangto, ang pag-iisa sa pag-ibig at pagkakasunod-sunod ng angkan ay dalawang bagay. Galit na tingin ang ibinigay ni Jisoo sa lalaki, tamad na akong makipagtalo sa iyo, lagi kang makakahanap ng dahilan. Bahagyang ngumiti si Ye Wangto. Hey! Pagkaraan ng ilang sandali, tahimik na nagtanong si Jisoo, seryoso, pagkatapos ng maraming taon, nagsisisi ka ba na hindi mo pinili si Feng Qinglan? Sumimangot si Ye Wangto at hindi nagsalita, niyakap lang ng mahigpit ang kanyang asawa. Sa kwarto, si Ye Fan ay binanggit ni Gu Qing, ngunit naalala niya kung paanong 2 araw na hindi nanunood si Ye Weiyang. Pinatay niya ang mga ilaw sa kwarto at mabilis na pumasok sa espasyo sa loob ng ring. Sa Gray Tone Cube Space, si Ye Weiyang, na may gusot na buhok, ay nakaupo roon na nakayuko, sa tabi ng gumaganang air maker. Nang makita si Ye Fan na papasok, itinaas ni Ye Weiyang ang kanyang ulo, at isang pares ng malalaking mata ang nagpakita ng sobrang komplikadong hitsura. Galit, paghamak, takot, sama ng loob, gawa man o totoo, handa nang lumabas ang masalimuot na emosyon. Mukhang nabali ang iyong lalamunan. Sinabi ko sa iyo na huwag sumigaw, at huwag mong subukang tumakas. Nasayang ang lahat ng pagsisikap, mahinahong sabi ni Ye Fan. Kahit na ang puwang na ito ay isang bitek lamang, ito rin ay isang parallel space kung tutuusin. Upang sirain ito, dapat kang magkaroon ng kapangyarihan na mapunit ang espasyo. Ang kasalukuyang Ye Weiyang ay halatang malayo pa. Ang punto ay, ang pagsira sa espasyo at nagiging sanhi ng pagbagsak ay magiging sanhi lamang ng kanyang sariling pagkamatay. Hey! Ngumisi si Ye Weiyang at dahan-daang tumayo, sa nakalipas na 2 araw, inayos ko na ang lahat ng mga pahiwatig.
Kung tama ang hula ko, ikaw ang pumatay sa emperador sa Dongsho. Sa kasong ito, maaari mong makatuwiran ang lahat upang makatakas mula sa paghabol at pagpatay at bumalik na buhay mula sa Twilight Forest. Maaari mong direktang atakihin ang prinsipe, ang pinuno ng county, at patayin ang emperador. Bakit hindi ka maglakas loob? Sa pamamagitan ng ang paraan, tinatawag mo ang iyong sarili, ano ang Lucifer? Ito ba? Kalmado ang mukha ni Yefan, ngunit hindi niya inaasahan na ang babaeng ito ay makukulong, at maaari niyang patuloy na isipin, paano mo nalaman ang impormasyong ito? Sa tingin mo ba ang County Master na ito ay nasa Imperial Court? Sheng, nag-aaral lang sa Tianwen Academy. Masyado mong minamaliit ang pamilya Ye natin, alam ko, higit pa sa iniisip mo. Ngumisi si Ye Weiyang, bukod dito, iniligtas mo ang aking buhay, hindi ba't gusto mo lang? Maaari ka bang makakuha ng mas kapaki-pakinabang na impormasyon mula sa akin? Sasabihin ko sa iyo ngayon, ang aking halaga ay malayo sa iyong imahinasyon. Kabanata 2036 na Hidden Master 2036. Tiningnan ni Yefan ang babae ng may interes, ang matamis na mukha ni Ye Weiyang ay medyo ligaw sa oras na ito. Hindi siya nakaramdam ng takot dahil nakakulong siya at hindi niya kayang tulungan ang kanyang buhay at kamatayan. Kahit na maraming monghe sa kaharian ng langit ay hindi magawa ito. Sabihin mo sa akin, nasaan ang iyong halaga? Tumingin si Yefan sa babae sa isang nakaka-relax na paraan. Napangiti si Ye Weiyang nang may kumpiyansa, alam mo ang pagkakasunod-sunod ng mga bituin, tama ba? Utos na naman ng mga bituin. Sumimangot si Yefan. Bukod sa lolo ko, alam ko kung saan nakatago ang Star Order of the Ye family. Pagmamalaki ni Ye Weiyang. Saglit na naguluhan si Yefan, ang Heavenly Star Order ng Your Ye family. More than one Heavenly Star Order. Sa pagkakataong ito, natigilan si Ye Weiyang, at pagkatapos ay humajijek. Mukhang, hindi sinabi ni Zhen Beihao sa iyo ang sikreto ni Chang Xingling. At saka, tumingin ka sa ganoong kasayangan noon, paano siya makatitiyak na sasabihin sa iyo ang isang mahalagang sikreto? Medyo mapanuksong sabi ni Ye Weiyang. Walang pakialam na umiling si Yefan, hindi ako interesado sa Chang Xingling, kung ayaw mong magdetalye, tamad akong malaman. Dito ka lang, hindi kita papatayin ngayon, dahil baka kailangan pa kitang palitan. Makukulong ka sa ibang espasyo, mayroon ka pa ring halaga bilang isang produkto ng pagsubok. Narinig ni Ye Weiyang na talagang wala ng plano si Yefan na magtanong pa, at nakaramdam ng inis sa kanyang puso, ngunit mabilis lang niyang nasabi, teka. Hindi ba? Alam mo ang kahalagahan ng Heavenly Star Order. 5 Heavenly Star Orders ay sapat na upang matukoy ang buhay at kamatayan ng isang dinastiya. 5. Sumimangot si Yefan. Tama, bago umakyat si Emperor Xuanyuan, binago niya ang kanyang Xuanyuan sword sa 5 Heavenly Star Orders. Ang 5 Heavenly Star Order na ito ay pinagsama-sama, at ang Heavenly Star God General, ay maaaring ipatawag kada 1,000 taon. Ang Heavenly Star God ay magkakaroon ng pahiwatig ng sword intent ni Emperor Xuanyuan, at kahit ang 12 banal ng Great Desolation ay hindi siya mapipigilan. Seryosong sabi ni Ye Weiyang. Ang puso ni Yefan ay mabilis na tumibok, si Ji Xuanyuan talaga ang nagre-reord ng kanyang Xuanyuan sword. Bakit ganito? Bagaman ito ay naiintindihan, ang kanyang lakas ay maaaring mamaya, hindi na niya kailangang gamitin ang espada, o hanapin ito ng isang mas mahusay na sandata, ngunit hindi ito sapat upang muling i-recast ang maalamat na sandata na iyon, di ba? Para naman sa banal na general na may layunin ng espada ni Emperor Xuanyuan, naniniwala rin si Yefan dito, pagkatapos ng lahat, kahit isang bakas ng ilusyon ay mapangalagaan. Ang katangian ay sumusunod lamang ito sa utos ng mga nagtataglay ng Imperial Lock. Kung ang kasalukuyang emperador ay mayroon pa ring espiritu ng emperador, ito ay nasa ilalim ng utos ng emperador. Ngunit kung ang emperador ay nasa dulo ng kalsada, susundin ng Star God ang pagpapadala ng bagong emperador sa araw na iyon. Ito ang kadakilaan ni Emperor Xuanyuan. Ang mga celestial generals na naiwan niya ay maaaring protektahan ng emperador ng Xuanyuan dynasty. Sa kabilang banda, kung ang emperador ay walang kakayahan, ang mga rebelde ay maaaring gumamit ng mga general ng langit upang magpasya sa buhay at kamatayan ng dinastiya. Ang Heavenly Star God ay parehong magiging tagapagtanggol at udyok ng Shenlong clan, kung wala ang paghihigpit na ito, ang Xuanyuan dynasty ay hindi magiging ganoon katagal. Mahigpit na sinabi ni Ye Weiyang, 3,600 taon na ang nakalilipas, ang emperador noong panahong iyon ay hindi sikat at tiwali. Mula sa 36 na kuweba, ang pamilyang Su at ang pamilyang Tu, mangyaring bumalik sa ikalimang Tianqing Order na nakaimbak sa Asgard. Bilang karagdagan sa Heavenly Star Orders na hawak ng 4 na major clans, ang Heavenly Star God General ay ipinatawag. Dahil din sa hindi sinunod ng Heavenly Star God General ang Emperor Shenlong noong panahong iyon, ngunit sinunod niya ang dakilang Emperor Mingyuan, na nagpapaniwala sa lahat na ang dinastiyang Xuanyuan ay nagwakas na. Matapos ang pagtatatag ng Great Expedition, ang pamilyang Su at ang pamilyang Tu, ang aming pamilyang Ye, ang angkan ng Shenlong at ang angkan ng Baihu ay lahat ay humawak ng isang piraso nito. Namilog ang mga mata ni Yefan, hindi niya inaasahan na magtatago ng ganoong sikreto si Chang Xingling.
Kung totoo ang lahat ng ito, matutukoy nga nito ang pagtaas at pagbagsak ng dinastiya. Bakit ang 5 Heavenly Star Order na ito ay itinalaga sa mga pamilya at angkan na ito? Tanong ni Ye Fan. Hindi na kailangang sabihin tungkol sa pamilyang Su at sa pamilyang Tu, ang aming pamilyang Ye at ang Baihu clan ay talagang mobile. Ang tatlong sagradong kaharian ng dakilang pananakop, bukod sa Taishan Wangnongjo, ang aking lolo na si Yuang at ang Hubenhao Baihu tabuo ng Baihu clan. Siyempre, mas kapanipaniwala ang magkaroon ng isang piraso ng utos ng Tianqing mula sa bawat isa sa dalawang makapangyarihang sagradong kaharian. Para sa iyong Zenbei Hufo, ang dahilan kung bakit maaari kang mapabilang sa angkan ng Shenlang bilang pamilyang nagbabantay sa utos ng Tianqing ay dahil kayo noon. Ang ninuno mo ay ang Shenlang clan na lumabag sa opinyon ng publiko at nanguna sa Heavenly Star Order. Ibig sabihin, ang ninuno ng iyong Zenbei Hufo ang siyang pumatay sa mga kamag-anak ng matuwid. Nakangiting sabi ni Ye Weiyang. Natigilan si Ye Fan, hindi nakakapagtakang ang mansyon ni Zenbei Ho ay lubos na pinapahalagahan, nagtataglay ng maraming kapangyarihang militar, at ito pala ay may kaugnayan sa kanyang mga ninuno. Makatuwiran ang angkan ng Shenlang ay magiging kalaban ng duke ng Zenbei, ngunit dahil ang Star God General ang nagpasya sa simula, ang dinastiyang Xuanyuan ay talagang naubos, kaya ito ay makatwiran. Nang marinig ito, naunawaan ni Ye Fan kung bakit sa kasaysayan, walang masyadong nasawi sa panahon ng pagbabago ng dinastiyang iyon, lalo na ang apat na pangunahing angkan ay medyo tahimik. Ito pala. Ang pagpapatalsik sa Xuanyuan Dynasty, ang angkan mismo ay nag-ambag din. Ang banal na general na iniwan ni Emperor Xuanyuan ay hindi na kinilala ang emperador ng Shenlang clan, at ang Shenlang clan ay natural na walang mukha para magprotesta. Sinabi mo ito ang unang beses na narinig ko ito, ngunit ang problema ay ayokong maging emperador, ano ang kinalaman nito sa akin? Umiling si Ye Fan at ngumiti. Wala ka bang layunin sa antas ng emperador ng espada? Napakabata mo pa, maaari mong maunawaan ang layunin ng espada sa antas ng emperador, ayaw mong maging isang emperador sa hinaharap. Hindi makapaniwalang sabi ni Ye Weiyang. Ngumiti si Ye Fan, naiintindihan ko ang layunin ng emperor-level sword, ano ang kinalaman nito sa pagiging emperador ko? Tinitigan ni Ye Weiyang ang lalaki, at pagkaraan ng ilang sandali, na may mapanuksong tingin sa kanyang mukha, nginisya niya, kaya. Ngunit gayon, gusto mo bang i-provoke ako? Pinaikit ni Ye Fan ang kanyang mga mata. Mali ka, wala man lang akong interes na galitin ang isang walang ambisyong pag-aaksaya, sabi ni Ye Weiyang ng masama. Hindi mo ba naisip na lahat ay gustong umakyat tulad mo sa anumang paraan? Ngumisi si Ye Fan. Kung hindi, nanlaki ang mga mata ni Ye Weiyang at malakas na sinabi, mula noong sinaunang panahon, ang tunay na powerhouse, sino ang hindi ang hari at ang emperador? Maging si Emperor Xuanyuan, ang diablo na si Qiu, si Ming Yuan, ang nagtatag ng bansa. Ang dakilang emperador, Haring Arthur ng Odin Empire, at maging ang maulap na gabi ng Demon God Kingdom. Ang mga powerhouse na ito na tunay na nakatayo sa tuktok ng prehistoric world, sino ang mas gugustuhing damyugo sa isang ilog at maging mga hari at emperador? Dahil ba masaya lang? Natigilan si Ye Fan, natarante siya sa tanong ni Ye Weiyang at nanginginig ang puso niya. Para sa kanya, hindi niya ito napansin noon, bakit ang isang malakas na tao tulad ni Emperor Xuanyuan ay magpipilit na ipahayag ang kanyang sarili bilang isang emperador. Sa Earth man ito o sa prehistoric world na ito. Emosyonal na sinabi ni Ye Weiyang, sa prehistoric world, maraming mga santo na nakatago sa mundo. Yaong mga malayang naglilinang sa banal na kaharian, ngunit hindi nagtatanong tungkol sa mga gawain sa daigdig, anong klaseng kapangyarihan ka na ang tanging alam lamang kung paano mamuhay sa pag-iisa. Sa madaling salita, sila ay mga Panginoon sa labas ng mundo, ngunit kung sila ay mga Panginoon, bakit hindi iligtas ang mga mahihinang kababaihan at mga bata na pinatay ng mga barbaro sa buong taon? Bakit hindi lutisin si Dasheng at mga demonyong Diyos ang mga digmaan sa dagat taon-taon sa bansa? Wala silang dapat gawin, ngunit sila ay mapang-uyam lamang at pakiramdam na ang mundo ay marumi, at hindi sila karapat-dapat sa kanilang banal na kaharian. Ha, hindi mo ba iniisip na sila ay katawa-tawa? WHO. Kilala sila. Sino ang maaaring gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili? Kahit na nabubuhay sila ng libu-libong taon, ano ang silbi nito? Mga eksperto. I think incompetent waste lang sila. Mga duwag lang sila na walang lakas ng loob na pumunta sa tuktok, pumunta sa larangan ng digmaan, natatakot na sila ay malaglag anumang oras. Sa sandaling huminto ang boses, humakbang pasulong si Ye Weiyang at lumapit kay Ye Fan. Diretso ang tingin ng babae sa lalaki, saka ngumiti ng masama, at hinayla ang kwelyo nito gamit ang dalawang kamay. Thorn. Ibinuka niya ang isang malaking bibig, at isang puti at magandang tanawin ang lumitaw sa harap ni Ye Fan. Katulad ka rin ng mga tinatawag na masters na ay nakatago sa mundo. Kahit na ang pagkakaroon ng isang babae na nasa iyo at walang panlaban, hindi ka mangangahas na maging mapangahas. Sa mga mata ni Ye Weiyang, mayroong kabaliwan, paghamak, kabalintunaan, at parang laso na nakamamatay na tukso. Kabanata 2037 Hindi sa ako ay matapang. 2037. Kumislap ang mga mata ni Ye Fan, at pagkaraan ng mahabang panahon,
huminga siya ng malalim at nagpakita ng nakakagaan ng ngiti. Aaminin ko. Ikaw ay tunay na mahalaga. Ang iyong mga salita ay nagbigay sa akin ng kaliwanagan. Nagkaroon ako ng ilang mga problema na gumugulo sa akin noon, at tila unti-unti kong naiisip kung paano lutisin ang mga ito. Si Ye Weiyang ay matikas na kahilig, isang kamay ay dahan-daang naglagay ng kamay sa pisngi ni Ye Fan. Kung ganoon, gusto mo bang kainin ako? Hinawakan ni Ye Fan ang braso ng babae at umiling, isang bagay, nagkakamali ka. Ayokong hawakan ka, hindi naman sa hindi ako matapang, puro lang ito ay dahil hindi ka kaakit-akit para maakit ako. Ang kaakit-akit ng ngiti ni Ye Weiyang ay biglang namutla, ang kanyang mga mata ay napuno ng kahihiyan at galit, ikaw. Hindi na siya pinansin ni Ye Fan, at umalis sa espasyo ng may pag-iisip. Para naman kay Ye Weiyang na galit na sumisigaw sa kalawakan, siya ay tamad na mag-alala. Sa mga tuntunin ng paglaban sa mga dilag, medyo may kumpiyansa si Ye Fan, dahil lamang sa gusto ni Ye Weiyang na akitin siya ay isang panaginip lamang. Higit pa rito, sa pamamagitan ng pag-uusap ngayon, napagtanto ni Ye Fan ang ilang mga bagong ideya. Kapag iniisip niya ang pangunahing punto, hindi siya makapaghintay na sumigaw sa langit. Siya ay huminahon, ang kanyang banal na pakiramdam ay pumasok sa Sword God Ring, at si Ye Fan ay nagsimulang magmadali upang magsanay. Sa susunod na araw, ang Zhenbei Hao Mansion at ang kanyang partido, kasama ang ilang iba pang angkan ng Shenlong sa imperial na lungsod, ay nagtagpo at nagtungo sa Xuanyuan City sa silangan. Upang mapangalagaan ang ilang matatanda at mahihinang babae at bata, lahat sila ay gumagamit ng mga sasakyan at halimaw sa paglalakbay. Pagkatapos ng lahat, ang prehistoric na mundo ay puno ng mga panganib, kaya ang mga malalakas na tao sa angkan ay sinasamahan din sila upang gumanap ng isang proteksyon na papel. Bagamat tumagal pa ng ilang araw para masayang, hindi ito pinansin ni Ye Fan. Dahil ito ang unang pagkakataon para kay Su Qingzhou na umalis sa imperial na lungsod, naglakbay siya ng napakalayo, upang samahan niya siya upang makita ang mga tanawin sa daan, at maramdaman ang mga kaugalian ng mga lungsod sa buong mundo. Sa sandaling umalis sila sa imperial na lungsod, ang bilang ng mga magsasaka ay bumaba ng malaki. Karamihan sa mga opisyal at general na nagbabantay sa lungsod ay nasa kaharian na humuhubog sa espiritu, kung saan ang karamihan ay mga sibilyan. Sinasamahan ni Ye Fan si Su Qingzhou na panuurin ang tanawin araw-araw, na mamalengke, kumakain at bumibili kapag dumadaan sa mga bayan, at kung minsan ay dinadala niya sina Ye Wanqing at Ye Danqing. Alam ang malagkit na bola ng kanin na kakainin sa buong araw, hindi siya handang mag-isa. Sa tuwing lalabas si Ye Fan, maingat siyang hihiga sa balikat ni Ye Fan, naghihintay na mapakain ito. Ang lahat ng ito ay natural na nakita ni Ye Wangto, at hindi niya maiwasang gustong mang-aral ng ilang beses. Gayunpaman, si Ji Soxen ay nasaroon ng loob, higit sa lahat ay iniisip na si Su Qingzhou ay hindi madali, walang gaanong oras, mas mabuting hayaan ang mga bata na magkaroon ng mas masayang oras. Sa pagbabalik, ang isa pang taong nag-aalala tungkol kay Ye Fan ay ang pangalawang matandang Ye Yang. Nakaupo sa kotse, kumakain si Ye Fan ng prutas, habang si Ye Hang ay patuloy na bumubulong. Kuya, bagamat napakatalino mo, kung hindi ka nagsasanay ng mga espada araw-araw, ang mukha ni Uncle Yeshu ay nagdidilim. Pumunta ka sa Shenlong ng ganito. Dobby, paano kung matalo ka ng maaga, anong gagawin mo? Napabuntong hininga si Ye Hang. Unti-unting natuklasan ni Ye Fan sa mga araw na ito na ang murang nakababatang kapatid na ito ay medyo nagmamalasakit sa kanya. Gayunpaman, tila hindi gaanong pinapansin ni Ye Hang ang nakababatang kapatid na babae ni Ye Wanqing. Natural akong may mga plano. Sa halip na alagaan mo ako, maaari mo pang isama si Wanqing para maglaro. Nalaman kong parang hindi mo pa nakakausap si Wanqing, kaya galit na galit ka sa kanya. Tanong ni Ye Fan. Hindi naman sa ayaw ko, pero si Qinger ang pinili kong tutuusin. Kakaiba ang pakiramdam, sabi ni Ye Hang na may kahihiyang ekspresyon. Anong nangyari sa pinili? Iba-iba lang ang pamamaraan ng paglilinang. Wala bang pinili sa hukbo? Kapag nakipagdigma ka sa kanila, hindi mo sila mapagkakatiwalaan. Sasaksakin ka ba nila sa likod? Siyempre hindi. Kung gayon hindi mo ba kailangan? Si Qinger ay kapatid mo pa rin, kaya mas malapit siya kaysa sa mga tagalabas, tama ba? Kailan? Narinig ito ni Ye Hang, hindi niya maiwasang mag-isip sandali, at sinabing, Kuya, tama ka, pagkatapos ay susubukan kong kausapin si Qinger sa hinaharap. Tama, pumulot ng isa si Ye Fan at binalatan ito. Iniabot kay Ye Hang ang bunga ng prutas. Kinuha ito ni Ye Hang at ngumiti ng palihim, Kuya. Mahigit kalahating taon na kitang hindi nakikita. Mas lalo ka nang naging kapatid. Hindi mo ito sasabihin sa akin dati. Tumigil ka sa pagsasalita. Kalokohan, kakainin kita. Ngumiti si Ye Fan at bumantong hininga sa kanyang puso, ngunit sa kasamaang palad, hindi mo siya nakatatandang kapatid. Pagkaraan ng 3 araw, sa wakas ay bumalik ang malaking hukbo sa Xuanyuan, ang pangunahing lungsod ng pamilya Shenlong. Sa di kalayuan, makikita mo ang isang malaking eskultura na tila lumulutang sa mga ulap. Ito ay si Emperor Xuanyuan na nakasakay sa dragon at may hawak na espada. Si Ye Fan ay nakakita ng mga ilusyon sa Xuanyuan Illusion, at ang paghahambing na ito ay talagang magkatulad.
Ang estilo ng Xuanyuan City, hindi mas mababa sa imperial na lungsod, ang estilo ng arkitektura ay mas sinaunang, walang maraming matataas na gusali, at maraming pavilion. Bagamat higit sa 70% ng mga taong naninirahan dito ay mula sa angkan ng Shenlong, tanging sina Ji, Ye, Ling at iba pang malalaking pamilya tanging ang malaking pamilya ang maaaring manirahan sa lupang ninuno sa core area. Matapos makapasok ang isang grupo ng mga tao sa lupaing ninuno, dumiretso sila sa pinakamalaking palasyo ng Shenlong. Ang kahangahangang palasyo ng Shenlong ay ang pinakaunang palasyo ni Emperor Xuanyuan, kahit libu-libong tao ang nakatayo roon, ay higit pa sa sapat. Haha, Wang Tu, isang taon na kitang hindi nakita, at ibinalik ko ang manugang ng panganay na prinsesa, napakasaya ko. Isang nasa katanghaliang gulang na mahabang buhok na lalaki na nakasuot ng ginintoang pulang robe, isang jade crown sa kanyang ulo, at isang grupo ng mga matatandang Shenlong ang sumalubong sa kanya ng nakangiti, at lumapit upang tapikin si Ye Wangto sa balikat. Ang patriarka, lumabas siya upang batiin siya, napakagalang. Hinawakan ni Ye Wangto ang kanyang mga kamay. Haha, nandito ako para batiin ang prinsesa, hindi para sa iyo. Ngumiti ang lalaki at bahagyang yumuko kay Su Qingzhou na nasa likuran niya, Ji Changgang ng Shenlong clan, welcome ang panganay na prinsesa sa Xuanyuan City. Si Su Qingzhou ay nagmamadaling sumaludo ng magalang, ang patriarch ay hindi kailangang yumuko ng labis, oras na para tawagan ka muna ni Qingzhou. Bumulong si Ye Fan sa kanyang puso, na ito ang kasalukuyang patriarch ng Shenlong clan, si Ji Changgang. Isa sa 5 emperador, sa maliwanag na bahagi ng Dasheng. Bagamat sinasabi ng mga chismis na si Ji Changgang ay napakalapit sa banal na kaharian, sa palagay ni Ye Fan, malayo pa rin siya. Ang duo Tian at banal na kaharian ay hindi pareho ang konsepto. Ay, hindi ba ito ang ating dakilang makata at babae? Ye Fan, ikaw bata, ginulat mo ang aming angkan. Nabalitaan ko na nagising mo ang bloodline ng Fire Dragon. Nakangiting tanong ni Ji Changgang. Hindi alam ni Ye Fan kung paano niya siya tinawag noon, kaya tumanggo siya ng nakangiti, oo. Kung gayon, aasahan ko ang iyong pagganap sa kompetisyon sa Shenlong na ito. Magiliw na sabi ni Ji Changgang. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Ye Fan ang isang masigasig at hindi mapagpanggap na patriarch, kaya tumanggo na lamang siya muli at sinabing, okay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natigilan si Ji Changgang saglit, at masayang sinabi, okay. Wangto, mukhang confident ang anak mo. Sumimangot si Ye Wangto, ang mabahong batang ito ay hindi nagsasanay ng maayos. Sa oras na iyon, maaaring gusto ng patriarch na makakita ng biro. Sa oras na ito, ang boses ng isang binata ay nagmula sa gilid, at nakangiting nagsabi, Master Hao, ikaw ay mapagpakumbaba. Nabali ang binti ni Ming Qi. Hindi man lang niya inisip si Brother Ming Jing at ang iba pa sa amin, dapat may magandang ideya siya at may plano siyang manalo sa Dragon Grand Competition. Si Ji Wenhao, ang anak ng pamilyang Ji na kasama ni Ling Mingjing noong nakaraan. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, biglang tumahimik ang kapaligiran sa pinangyarihan, at maraming tao ang nagpakita ng pagtataka, na tila hindi nila alam ang tungkol dito. Narinig din ito ni Ye Wangto sa unang pagkakataon, at hindi napigil ang samaway, mabahong bata. Ano ang nangyayari? Kabanata 2038 Hindi sila. Sa eksena ng 2038. Isang grupo ng mga matatanda at bata ng Shenlong clan na lahat ay nakatutok kay Ye Fan. Ngunit hindi naman sinasadya ni Ye Fan na kabahan, basta sinabi na sisipain niya ang paa ko, ngunit sinipa ko ito. May mukha pa ring sabihin sa publiko. Hindi ko talaga inaasahan. Hindi ka ba nahihiya? Ye Fan, anong kalokohan ang sinasabi mo? Si Ling Mingqi, na nagkaroon na ng pinsala sa paa, ay lumabas sa grupo ng pamilya Ling, tinitigan siya at sinabing, kung hindi ka umaasa sa commander na si Tu. Mukha, sa tingin mo ba ay natatakot kami sa iyo? Tama. Gumagamit ka ng mga tagalabas para apihin ang aming Shenlong clan, wala kang kahihiyan. Pumayag din si Ji Wenhao. Sumimangot si Ji Changgang, Commander Tu. Tu Yu. Paanong may kinalaman si Ye Fan kay Tu Yu? Ang mga mata ni Ye Wangto ay kumislap sa sandaling ito, at sinabi niya, ang batang ito ay nagpagaling sa sakit ng anak na babae ni Tu Yu. Oh, nagulat si Ji Changgang at ilang matatanda. Si Ye Fan ay masyadong tamad na makipagtalo sa kanila, at sinabing walang pakialam, sisipain ko ito, ano ang maaari mong gawin sa akin? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, lahat ng naruroon ay hindi napigil ang mapabuntong hininga. Palaging may pumasok sa isip ko, napakabaliw ng batang ito. Hindi napigilan ni Su Qingzhou at Ye Wanqing na iunat ang kanilang mga kamay upang takpan ang kanilang mga bibig, habang si Ye Hang ay nabigla, sa pag-aakalang ang kuya na ito ay masyadong mabangis. Sa anumang kaso, naruroon ang patriarch na si Ji Changgang, naruroon din ang mga elder ng pamilya Ling, at naruroon din ang ilang elder, ngunit pumikit si Ye Fan. Kahit na si Ling Mingqi ay gumawa ng ilang mga pagkakamali sa simula, pagkatapos ng lahat, siya ay kabilang sa parehong angkan. Ibinaba niya ang kanyang ulo at hindi tumangala para makita siya, at nagsalita siya ng walang awa na kahit na gusto ng isang elder na maging tagapamayapa, mahirap. Oo nga, ang mga elder ng pamilya Ling at pamilya ni Ji ay mukhang hindi masaya.
Kumislap ang mga mata ni Ye Wangto, at lumingon siya at pinagsabihan si Ye Fan, walang malaki o maliit, mabahong batang lalaki, kapag bumalik ka bilang ama, dapat kang turuan ng magandang aral. Ye Shui, bilasan mo at ibaba mo ang tanggang ito. Parusahan siya at ikulong bago ang Dragon Competition. Humakbang si Shui Bo na may seryosong mukha. Oo, Panginoon Hao. Pagkatapos ay hinawakan niya si Ye Fan gamit ang isang kamay, Little Marquis. Sumama tayo sa matandang alipin na ito. Ye. Masyadong tamad si Fan na harapin ang grupong ito ng mga tao, kaya gusto niyang umalis ng mabilis, nag-aalala siya na hindi siya nakapag-practice ng maayos sa mga araw na ito. Well, ayos lang ang pagka-confine. Sa sandaling umalis si Ye Fan, ipinakita ni Ye Wangto ang pagsisisi sa sarili at sinabi sa lahat, Patriarch, mga elder, ang aking inaanak na walang paraan upang parusahan siya. Ji Changgang at iba pa matigas ang ngiti, at makikita ng sinumang naroroon na si Ye Wangto ay isang parusa, at ito ay isang proteksyon sa lahat. Gayunpaman, palaging binibigyang pansin ng angkan ang malalakas, at si Ling Mingqi ay binugbog, kaya hindi siya umasa sa mga matatanda na humarap para maghanap ng lugar. Haha, may mga pagtatalo sa mga juniors, it is a common thing, anyway, lakas ng pagsasalita ng clan namin. Hayaan ang mga batang ito na lutisin ang problema ng mag-isa. Ikan-away ni Ji Changgang ang kanyang kamay. Pagkasabi niyo ng patriarka, hindi na maginhawa para sa iba pang naruroon na magsalita pa, kaya kailangan nilang ipagpatuloy ang piging gaya ng nakagawian. Sa kabilang banda, si Ye Fan na sumusunod kay Shui Bo, naglakad siya hanggang sa isang maliit na patio na kabilang sa kanyang angkan. Habang nasa daan, patuloy na nag-aalala at nangungulit si Shui Bo, munting Marquis, magiging target ka ng pambabatikos sa pagkakataong ito, paano ka makakaharap sa napakaraming tao? Mukha ng tao, ganyang bagay. Buntong hininga. Hindi alam ni Ye Fan kung tatawa o iiyak, ngunit alam din niyang hindi niya ito maipaliwanag kay Shui Bo. Habang siya ay naglalakad, isang matangkad at balingkinitang babae ang lumakad sa kanyang harapan, nakasuot ng gray na trench coat, matangkad na kulot ang buhok, at naglalakad na may magandang ugali. Maganda at malamig, ang hitsura na ito ay sapat na upang isipin ito ng sinumang tao. Creator Feng, bumalik ka na rin ba? Bakit hindi kita nakita sa daan? Nakangiting kumusta si Ye Fan? Kung pag-uusapan, siguradong nangunguna si Feng Qinglan sa pinakamaraming nakilala niya sa mundong ito. Mabilis na tumayo si Uncle Shui at yumuko, Elder Feng. Nang hindi sinasadyang dumaan si Feng Qinglan, sumulyap siya kay Ye Fan, at walang tigil, sinabi niya, maging mas tapat kaysa dati, hindi lang mga tao mula sa pamilya Ling ang tumitingin sa iyo. Lumingon si Ye Fan at tumingin sa babaeng collies lang, na may ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Siya ay malinaw na dumating sa pag-aalaga at pagpapaalala sa kanya sa layunin, ngunit siya ay nagpanggap na dumaan. Ang babaeng ito, ay medyo mahiyain sa kanyang edad. Director Feng, nakasuot ng maganda ngayon. Sigaw ni Ye Fan. Si Feng Qinglan ay tila walang narinig, at nagpatuloy sa paglalakad palayo. Sa kabilang banda, malakas na hinihila ni Shui Bo si Ye Fan, na sinasabi sa kanya na huwag magsalita ng mga ganoong bagay. Pagdating niya sa maliit na bakuran kung saan siya nakatira, sa wakas ay nakalma na si Ye Fan, at hindi siya masyadong nagtagal. Sinasamantala ang katotohanan na ang iba ay nakikisalamuha at nakikisalamuha, walang pumapansin sa kanya, kaya naglaan siya ng oras upang mag-practice sa silid. Kinaumagahan, napagtanto ni Ye Fan na may kumakatok sa pinto, si Su Qingzhou iyon. Asawa, dinalhan ka ng aking asawa ng pagkain. Lumapit si Ye Fan upang buksan ang pinto, tinanggap ang babae sa silid. Tumingin sa kanya na may dalang tray ng alak at gulay sa kanyang kamay, at malungkot na sinabi, hayaan mo lang si Gu Qing na gawin ang ganitong bagay, ang iyong mga kamay ay namumula na pula. Kinagat ni Su Qingzhou ang kanyang mga labi at nakangiting sinabi, si Qinger ay hindi nang ahas na magdala sa iyo ng kahit ano. Pagkatapos ng lahat, sinabi ng aking ama na pagmumultahin ka para sa pagkakulong. Ang babae ay nakasuot ng rongyuan na pulang brilyante na ibinigay ng kanyang asawa, ngunit sa totoo lang ay hindi ito malamig. Nang hindi nakikita ang figure ni Gu Qing, nahulaan ni Ye Fan na malamang na lihim na hinahanap ng babaeng ito ang kinaroroonan ni Chang Xingling. Inabot ni Ye Fan at kinuha ang tray, dapat nakipag-usap ako sa mga elder ng clan kahapon, hindi ba mahirap? Sa unang pagkakataon na pumunta ako dito, medyo mahirap, ngunit mainam na magpahinga ng isang gabi. Nag-aalalang tumingin si Su Qingzhou sa lalaki, asawa, sa loob ng 3 araw ay magiging Dragon competition na, sigurado ka ba? Oh, ano bang pinagsasabi mo, maliit na bagay lang yan. Walang pakialam na sabi ni Ye Fan habang kinakain ang pagkain na dala ng babae. Asawa, nararamdaman ng aking asawa na medyo nagbago ka nang bumalik ka sa pagkakataong ito. Sabi ni Su Qingzhou. Mapaglarong ngumiti si Ye Fan, oh. Ano ang nagbago? Hindi ko masabi sa iyo ang mga detalye, ngunit mukhang mas casual ang asawa ko. Nag-isip si Su Qingzhou. Ngumiti si Ye Fan at pinisil ang mukha ng babae. Wala siyang masyadong sinabi. Sa halip, tinanong niya, ano ang gagawin mo sa susunod na hapon? Maghintay ng 1 minuto upang bisitahin ang ilang matatanda, na lahat sila ay lubos na iginagalang at iginagalang. Ang sinabi ng aking ina kahapon.
Sabi ni Su Qingzhou. Napakunot ang noo ni Ye Fan, bakit ang daming nagpapanggap, hindi sila lalabas para magkita-kita. Gusto mo bang bumisita isa-isa? Isang grupo ng mga matatandang nagpapanggap na sophisticado, ikaw ay isang prinsesa, sila ay hindi, bukod sa ikaw ay mahina, hindi ka ba mapapagod sa pagsaludo kahit saan? Asawa. Nang marinig na ang lalaki ay naawa sa kanya, si Su Qingzhou noon ay tumawag ng may kagalakan sa kanyang puso. Inalis ni Ye Fan ang mga gamit sa mesa at chopstick, at sinabing, umalis ka na, alam kong gusto mong tumingin sa paligid, sasamahan kita na lumabas sa Xuanyuan City, anong klaseng kalokohan na matatanda, huwag kang mag-alala sa kanila. Ito. Bagamat napakagalang ni Su Qingzhou umaasa na makita pa ang labas ng mundo, ngunit nag-aalangan na sinabi, masama ba ito? Kung pakakasalan mo ako, kailangan mong makinig sa akin. Tiisin ko kung mayroon ka. Walang sinabi si Ye Fan, at direktang hinampas ang Sulite Snow na bumangon mula sa upuan. Nako! Asawa, huwag mo akong buhatin, pagtatawanan ka kapag lumabas ka. Ang paglabas ng napakalayo, huwag sayangin ang iyong lakas, dala ko ang aking manugang, ano ang biro? Maaari ka bang dalhin ng iba? Ngumiti si Ye Fan at tumakbo palabas ng bakuran. Hindi nagtagal pagkaalis ni Ye Fan sa bakuran, isang katulong na nagwawalis ng sahig sa labas ay tahimik na inilabas ang kanyang mobile phone at nagpadala ng mensahe. Kabanata 2039 na huwag kang matakot. 2039. Sa Commercial Street ng Xuanyuan City, inilibot ni Ye Fan si Su Qingzhou. Ang ugali ng mga babaeng mahilig mag-shopping ay applicable kahit sa mundong ito. Wala ring konsepto ng pera si Su Qingzhou, at kapag nakakita siya ng isang bagay na gusto niyang bilhin ito. Ngunit sa kabutihang palad, hindi kapos sa pera si Ye Fan. Ang susi ay iimbak ang singsing at ilagay ang mga bagay. Natutuwa rin siyang tulungan ang mga kababaihan na masiyahan ang kanilang mga pagnanasa sa pamimili. Biglang, nakakita ng isang maglalako sa gilid ng kalsada na nagbebenta ng isang bungkos ng mga minatamis na hos, mukhang kawili-wili si Ye Fan, ngunit hindi niya inaasahan na mayroon ding mga matamis na hos sa mundong ito, at ang susi ay gawa pa rin sa mga strawberry. Xiaoshuo, gusto mo bang kumain yan? Itinuro ni Ye Fan ang grupo ng mga pulang lang. Ang mga mata ni Su Qingzhou ay nagpakita ng liwanag ng bituin, Hongguo ito. Paano mo nagawang ganyan? Hongguo. Noon lang nalaman ni Ye Fan na hindi strawberry ang tawag sa mundong ito. Oo, gusto mo bang subukan? Mahilig din pala ang concubine ko ng mga pulang prutas, kaya bumili tayo ng 2 bungkos. Naglakad ang dalawa papunta sa booth at bumili ng 2 skewer, kinain ito ni Su Qingzhou ng buong sarap. Isa sa mga paboritong prutas ng aking asawa ay pulang prutas. Paano nalaman ng asawa mo? Nakangiting bamulong si Ye Fan, alam ko rin na gusto mo ng donuts. Donuts? Ano sila? Naguguluhan si Su Qingzhou. Biglang may naisip si Ye Fan, at hindi niya napigil ang matawa, gusto mong malaman, gagawin ko para subukan mo. Curious na tanong ni Su Qingzhou, nakarating pa ba ang asawa mo? Subukan ito at tingnan kung makakahanap ka ng mga angkop na materyales. Nalaman din ni Ye Fan na bagamat may mga cake si Dasheng, walang mga dessert. Dinala niya si Su Qingzhou sa pinakamalaking tindahan sa Xuanyuan City, bumili ng ilang sariwang pulang prutas, at bumili ng ilang sangkap para sa paggawa ng mga donut. Bagamat hindi ito partikular na kumpleto, magagawa niya ito sa lalong madaling panahon. Pagkatapos, nakakita si Ye Fan ng pastry shop sa lungsod, nagbayad ng halaga, at hiniram ang mga kagamitan tulad ng oven. Kung tutuusin, karamihan sa mga tao sa lungsod ay mula sa angkan ng Shenlong, at mabilis nilang nakilala ang babae at ang prinsesa, at maraming nanunood sa labas. Tama ang nabasa mo. Gumagawa ng pasta si Ye Concubine. Talaga o hindi, ito ay masyadong nakakahiya. Hindi ba't ang kasabihang iyan ay naging henyo na siya mula sa isang basura? Marangal na makata at doktor, paano mo magagawa ang ganoong bagay? Sa mata ng maraming tao, ang paggawa ng pastry ay halatang ginagawa ng mga mabababang tao, at tanging ang mga nasa ilalim ng angkan na walang talento sa paglilinang ang gagawa nito. Bagamat naramdaman ni Su Qingzhou na hindi ito maganda, hindi niya magawang hikayatin si Ye Fan. Bukod dito, nakita rin ng babae ang pagiging bago. Hindi pa siya nalantad sa mga ito, habang pinapanood si Ye Fan na nagmamasa ng masa at gumagawa ng mga panghimagas, ang kanyang mga talukap ay nag-aatubili na kumurap. Hindi pa talaga nakagawa ng donut si Ye Fan. Ngunit kahit na hindi niya magawa ng mahusay ang mga ito, lagi niyang magagawa ang mga ito. Nang matapos ang kaldero ng 4 na red at pink na donut, maging ang chef sa pastry room ay nakaramdam ng sariwa. Ye Concubine, ano ito? Tinatawag itong donut, kinuha ni Ye Fan ang isa at ibinigay kay Su Qingzhou. Halika, Xiaoshu, subukan ang isa, mag-ingat sa pagiging mainit. Kinuha ni Su Qingzhou ang mainit na donut, tiningnan ang kulay rosas, at nagustuhan ito. Ibinaba niya ang ulo at kumagat, ninamnam ito ng mabuti. Kinuha ni Ye Fan ang isa at kumagat. Dahil sa kakulangan ng ilang mga sangkap tulad ng cream, ang halimuyak ay kulang, ngunit ang pangkalahatang lasa ay hindi masama. Maingat niyang pinagmasdan ang mga mata at ekspresyon ni Su Qingzhou. Ang layunin ng paggawa ng mga donut ay hindi lamang para matikman ni Su Qingzhou,
ngunit upang makita din kung maaari itong pukawin ang ilang mga alaala ni Su Qingzhou. Asawa, ang sarap ng donut na ito. Gustong-gusto ito ng aking asawa. Dalawang kagat pa si Su Qingzhou. Tanong ni Ye Fan, pagkatapos kumain ng donut, may naaalala ka ba? Ha? Tumingin si Su Qingzhou sa lalaki ng may kainahinalang, ano ang naaalala mo? May nakalimutan bang mahalagang bagay ang iyong concubine? Si Ye Fan ay nakaramdam ng panghihinayang, ngunit umiling pa rin siya ng may ngiti, ayos lang, mali ang naalala ko. Kain na tayo. Bagamat medyo nalilito si Su Qingzhou, hindi na siya masyadong nagtanong, dahil ang maganda at masasarap na donut sa kanyang harapan ay nakaakit na ng higit na atensyon sa kanya. Ye concubine is really versatile. He can even create and invent pastries. It's really amazing. Ang pastry chef said with admiration. Maaari mo ring gawin ang parehong at gumawa ng higit pang mga pagpapabuti, upang ang prinsesa ay makakain ng mas masasarap na pagkain sa hinaharap, nakangiting sabi ni Ye Fan. Matamis ang mukha ni Su Qingzhou, hindi niya inaasahan na gagawa ang lalaki ng isang uri ng pastry para sa kanya na hindi pa nakita ng iba. Uy, pwede ba nating gawin din? Masayang tanong ng pastry chef. Natural na walang pakialam si Ye Fan, oo. Ang galing. Sa hinaharap, ito ay tatawaging bag ng babae. Tinapik ng pastry chef ang kabayo. Hindi nakaimik si Ye Fan, ang sama ng pangalan. Donut ang tawag dito. Ang isang grupo ng mga pastry chef ay nahihiyang tumango, at ang bagay ay naayos na. Pagkatapos umalis sa pastry room, hinawakan ni Ye Fan ang kamay ng babae at naglakad palabas ng lungsod. Noong gumagawa ako ng donuts ngayon, tinanong ko ang ilang tao kung ano ang pinakamagandang tanawin sa Xuanyuan City, at lahat sila ay nag-usap tungkol sa Liuying Valley sa labas ng lungsod. Dahil sa mainit na bukal doon, ito ay sobrang init sa buong taon, at mayroong isang malaking bilang ng mga alitaptap. Para kay Su Qingzhou, hindi pa siya nakakita ng mga alitaptap sa palasyo ng ilang beses, kaya natural na gusto niyang makita ang mga ito. Habang lumakad siya patungo sa lambak, talagang tumaas ng tumaas ang temperatura. Si Su Qingzhou ay nakasuot ng makapal na mink fur coat, na nagpawis sa kanyang mukha. Halika. Hindi pa tapos ang kabanatang ito, pakilipat ang pahina. Tanggalin mo ang iyong jacket at dalhin ang Rongyuan Red Diamond, sapat na ito, sabi ni Ye Fan. Oo, inalis ni Su Qingzhou ang kanyang coat, at isang puting silk dress lang ang nasa loob, dahil pinagpapawisan siya, medyo basa ito ngayon. Ang bango ng katawan ng babae ay partikular na malakas sa sandaling ito, hindi napigilan ni Ye Fan na humigop ng ilang higit pang paghigop, habang nakatingin sa magandang asawa na may mapula-pula ang mukha, gusto niyang may magawa siya. Naramdaman din ni Su Qingzhou na habang mas matanda ang mga mata ng lalaki, mas agresibo siya, at nahihiyang hindi ng ahas na tingnan ng lalaki. Ang Liuying Valley ay puno ng makakapal na palumpong, ilang matataas na puno, maalon na lupain, at daan-daang hot spring. Pagsapit ng gabi, biglang nakita ng dalawa na sa puting ambon sa kanilang harapan, ang di mabilang na dilaw-berdeng mga batik na liwanag, tulad ng hindi mabilang na stardust na nahuhulog sa mortal na alikabok, ay kumikislap at sumayaw doon, tulad ng isang panaginip. Ang napakatahimik ng hangin. Parehong huminto sina Ye Fan at Su Qingzhou, hindi nakatiis na gambole ng malawak na dagat ng mga alitaptap sa kanilang harapan. Pagkaraan ng mahabang panahon, dahan-daw ang sumandal si Su Qingzhou sa balikat ng lalaki na puno ng kalasinggan ang mukha, kinuha ang isa sa braso ng lalaki, at bumulong-bulong, asawa. May napakagandang tanawin sa mundo. Marami pang magagandang tanawin sa mundong ito, dadalhin kita sa mas maraming lugar sa hinaharap. Hahayaan kitang makakita ng sapat. Ibinaba ni Ye Fan ang kanyang ulo at hinalikan ang linya ng buhok ng babae. Ang mga mata ni Su Qingzhou ay nagpakita ng bakas ng manipis na ulap at pait, narinig ko na. Ang mga alitaptap ay may habang buhay lamang na wala pang kalahating buwan. Bagamat sila ay nakasisilaw, ang kanilang buhay ay napakaikli. Sumimangot si Ye Fan, nag-iisip na naman ako ng kalokohan. Nasabi ko na ang lahat, siguradong gagaling ka nito, kapag sinabi mo ulit iyon, sasampalin kita. Itinaas ni Su Qingzhou ang kanyang ulo, isang bakas ng kawalan ng paniwala ang lumitaw sa kanyang maislan at walang kapintasang namumula na mukha, na may bakas ng pagkagalit sa kanyang mabituing mga mata, bahagyang ngumisi, asawa, handa ka bang talunin ang iyong asawa? Naramdaman lamang ni Ye Fan ang pagbagso ng init sa kanyang puso, at tumalikod at niyakap siya. Ibinaba ng babae ang kanyang ulo at hinalikan ito ng mariin. Hindi mabilang na mga alitaptap ang nakapaligid sa kanilang dalawa, na parabang ang dalawa ay wala sa lambak sa oras na ito, ngunit sa mabituing kalangitan. Para kay Su Qingzhou, tila huminto ang oras sa sandaling ito, at nakaramdam siya ng pagkahilo sa kanyang ulo. Huho, feeling ko matutunaw na ang katawan ko. Pagkatapos ng hindi malamang tagal, binitawan ni Ye Fan ang babae. Sa pagtingin sa kanyang asawa, na tila wala na sa kanyang katawan, malumanay na ngumiti si Ye Fan. Madam, anuman ang mangyari, huwag kang matakot. Ha? Nagtaka si Su Qingzhou, ano ang ibig sabihin ng isang lalaki? Biglang iniunat ni Ye Fan ang kanyang kaliwang kamay at pinagdikit ang kanyang mga daliri. Ubu. Sa sandaling lumitaw ang tunog ng malamig na arrow na pumutok sa hangin, ang metal na arrow ay nasa pagitan ng mga daliri ni Ye Fan.
Biglang nanigas ang puso ni Su Qingzhou, lumingon siya, at nakita ang malamig na metal na arrow sa kamay ng lalaki, nagulat siya. Kabanata 2040 Ano sa tingin mo? 2040. Ang metal na arrow na ito ay hindi pangkaraniwang sa unang tingin, at ang mga pinong linya dito ay isang uri ng magic rune. Paso ng pagwasak ng espiritu. Bulalas ni Su Qingzhou sa mahinang boses. Sumimangot si Ye Fan, hindi inaasahan na may babaeng nakakaalam ng ganitong uri ng palaso. Nang hindi na hinintay na magtanong pa si Ye Fan, mahigit 100 ng mga arrow na pumapatay sa espiritu ang bumaril patungo sa kanya mula sa dalawang direksyon. Sa hindi mabilang na mga alitaptap, ang ganitong uri ng palaso ay nakatago sa dilim, at mahirap mahuli ng mata. Ngunit walang pagbubukod, tiyak na natagpuan ng mga target si Ye Fan. Para siyang trackang missile. Kung ito ay ibang monghe, baka hindi nila ito ma-detect. Pagkatapos ng lahat, ang arrow na ito ay walang anumang espiritual na enerhiya, at kahit na ang tunog ng pagsira sa hangin ay napakaliit, tulad ng isang pag-atake ng multo. Ngunit ang pinakakinatakutan ni Ye Fan ay ang purong pisikal na pag-ataking ito. Tumagilid siya ng mahinahon at direktang iniwasan ang lahat ng mga arrow sa magkabilang gilid. Tumayo ka dito at huwag kang gagalaw. Bago pa matapos magsalita si Ye Fan, nawala na ang kanyang figure kay Su Qingzhou. Dilat na dilat ang matingkad na mga mata ni Su Qingzhou, at naramdaman niyang nawala sa isang iglap ang figure sa kanyang harapan. Sa likod ng mga palumpong sa gilid ng Liuying Valley, nakita ng isang magsasaka sa mga damit na panggabing na bigo ang pagpatay, tumalikod siya at bumangon, binalak ni Yufeng na lumipad palabas ng lambak. Ngunit sa sandaling lumipad siya, hinawakan ng isang kamay ang kanyang bukong-bukong at bigla siyang hinayla pababa. Paano ito posible? Ang cultivator ay tumalikod sa kanyang ulo sa takot at nakita na si Ye Fan ay nasa likuran na niya, ang kanyang mga mata ay direktang nanliit. Grabe ang bilis. Ganito ba talaga ang bilis ng isang magsasaka sa yugto ng pagbuo? Pero hindi siya nagpanik. Pagkatapos ng lahat, siya ang pangalawang antas na soul sculptor, at agad niyang inilabas ang kanyang tunay na enerhiya, nagpaplanong tumalikod at lumaban. Sa hindi inaasahan, ang kanyang true yuan ay walang epekto kay Ye Fan. Walang sinabi si Ye Fan, dinurog ang mga buto ng kanyang bukong-bukong. Mapait na napasigaw ang magsasaka, ang lahat ng ito ay nangyari ng napakabilis, wala siyang oras upang lumaban, at siya ay halos himatayan sa sakit. Si Ye Fan ay umindayog muli sa isang iglap, nabasag ang cultivator sa lupa, at ang annihilating arrow sa kabilang kamay ay tumusok sa dantian ng cultivator. Path! Nasira si Dantian, at hindi nagamit ng cultivator ang kanyang kakayahan at makatakas. Matapos magluto ng isa si Ye Fan, inikot niya ang kanyang ulo at agad na tumakbo sa kabilang panig. Pagkatapos gumuhit ng mahabang anino sa Liuying Valley, biglang tumalon si Ye Fan, at lumitaw ang figure sa isang mataas na parabolic trajectory. Ang isa pang cultivator na inakala na nakatakas siya ay biglang nakaramdam ng bugzo ng hangin sa likuran niya, at ang kanyang ulo ay direktang sinampal ng kung sino. Bumaba ka. Malakas na diniin ni Ye Fan, at sabay sinipa sa likod ang monghe. Path! Ang monghe ay dumura ng isang subo ng dugo at nahulog sa himpapawid. Nahulog sa damuhan, hinawakan ni Ye Fan ang kwelyo ng mamamatay tao at tinanggal ang kanyang maskara, na nagpakita ng mapatla at takot na mukha. Sino ang nagpadala sa iyo dito? Tanong ni Ye Fan sa malalim na boses. Bagamat natakot ang killer, nagngangalit ito at hindi umimik. Hindi na nag-abala pang magtanong si Ye Fan, at agad na pinutol ang leeg ng mamamatay tao, pinatay siya sa lugar. Kaagad, tinanggal ni Ye Fan ang storage bag mula sa pumatay at tumingin. Maliban sa paulit-ulit na pana na ginamit para sa archery ngayon, walang kapaki-pakinabang dito, at talagang hindi ito nag-iiwan ng anumang mga pahiwatig. Asawa. Tumakbo si Su Qingzhou sa tabi ni Ye Fan nang matapos ang labanan sa oras na ito. Ang pana na ito na pumapatay ng espiritu ay espesyal na ginagamit upang patayin ang mga magsasaka. Dahil maaari itong magtago ng espiritual na enerhiya, at maaari itong tumagos sa proteksyon ng katawan ng mga magsasaka sa ibaba ng hugis ng espiritu. Mahal ang True Yuan. Marahil ay hindi nila nais na maging sanhi ng labis na paggalaw sa labanan, kaya ginamit nila ang pamamaraang ito upang patayin ka. Ang dalawang taong ito ay dumating na handa, sino ang maglalakas loob na magpadala ng isang tao na pumatay sa iyo sa labas ng Xuanyuan City? Hindi sasabihin ng lalaking ito. Pero, prinsesa, paano mo nalaman ang ganitong uri ng palaso? Lumingon si Ye Fan at nagtanong. Natigilan si Su Qingzhou saglit bago niya sinabi, nabasa ko ito sa mga libro. Bagamat hindi ako marunong mag-cultivate, marami akong alam sa mundo ng cultivation. Bagamat hindi ito lubos na pinaniwalaan ni Ye Fan, ngunit ayaw niyang maghabol ng sobra, tumalikod siya at dinala ang babae sa isa pang buhay na mamamatay. Ang killer na kanino? Nabalian si Dantian gumagapang sa lupa sa sakit. Sabihin mo, sino ang nagpadala sa iyo dito? Yumuko si Ye Fan at nagtanong pidyo ang hininga ng killer, tumalikod, at nagpatuloy. Tahimik. Direktang hinugot ni Ye Fan ang arrow na pumapatay ng espiritu mula sa dantian ng pumatay at inihagis ito sa isang tabi. Sa sandaling mabunat ang palaso, mas lalong sumakit ang pumatay, at tumutulo ang dugo.
Kahit hindi mo sabihin, malalaman ko ito sa madaling panahon. Ngunit kung sasabihin mo ito ngayon, dadalhin kita sa lungsod para sa pagpapagaling, huwag mong sabihin. Maghintay ka na lang mamatay, walang pakialam na sabi ni Yefan. Naging asol ang mukha ni Killer, at nagngangalit siya, sabi ko, patay na rin ako. Kung gayon walang paraan. Tinapik ni Yefan ang mga pinagputulan ng damo sa kanyang mga binti. Tumayo siya, lumingon siya at sinabing, Xiaoshu, umalis na tayo. Tumingin si Su Qingzhou sa matagal na mamamatay, ngunit nakatayo siya roon at hindi gumagalaw. Ito ay tulad ni Su Qingzhou na ipinatapon mula sa isang immortal. Nalaman ni Yefan na hindi sumusunod si Su Qingzhou, at hindi niya maiwasang lumingon, prinsesa. Anong problema? Tumingin si Su Qingzhou kay Yefan na may pag-aalinlangan, asawa. Iyan na. Iiwan mo ba siya? Sumimangot si Yefan at sinabing, kung hindi. Gusto mo pa ba siyang iligtas? Itinikom ni Su Qingzhou ang kanyang mapupulang labi at dahan-daang yumuko. Hindi napigilan ng Killer na magpakita ng pahiwatig ng pagsusumamo, at may kislap ng pag-asa, iligtas mo ako. Gayunpaman, pagkatapos niyang magsalita, napagtanto ba niya na ang sitwasyon ay hindi tulad ng iniisip niya. Labis na nanlamig ang mga mata ni Su Qingzhou, kinuha ng babaeng may makatarungang kamay ang palasong may bahid ng dugo sa gilid. Paft! Walang pag-aalinlangan, bumulusok ito sa lalamunan ng pumatay. Idinilat ng mamamatay tao ang kanyang mga mata, tumingin kay Su Qingzhou ng may galit at kawalang paniwala, at agad na namatay. Binitiwan ni Su Qingzhou ang palaso, at nang bumangon siya at lumingon kay Yefan, ang kanyang nagyayalong mga mata ay muling nanlambot. Patayin mo ang asawa ko, huwag mo siyang iwan. Nagulat si Yefan sa sinabi niya ang totoo. Sa isang ulirat, ang figure ng dating Su Qingzhou at ng prinsesa sa kanyang harapan ay tila nag-overlap. Asawa, anong problema mo? Ako, pinasaya kita. Si Su Qingzhou ay humakbang ng medyo nag-aalala, at sinabing hindi mapakali, ako. May nagawa ba akong mali? Ay! Hindi, ngumiti si Yefan at umiling, sa tingin ko lang, patay na siya, dahan-dahan. Okay lang na mamatay sa sakit. Ngunit paano kung hindi ka mamatay, o kung may sinabi kang hindi nais sa iyong asawa? Sabi ni Su Qingzhou. Ito, din, maalalahanin ng asawa ko. Nakangiting tumanggo si Yefan. Nang makitang hindi siya sinisisi ni Yefan, ngumiti lang si Su Qingzhou at naglakad patungo sa hot spring, asawa, sandali lang, maghuhugas na ng kamay ang aking asawa. Nang makita ang babae na mahinahon na naghuhugas ng kanyang mga kamay, gusto talaga siyang tanungin ni Yefan kung nakapatay ba siya ng tao noon, ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, hindi pa rin siya nagtanong. Sa pagbabalik, hinawakan ni Yefan ang kamay ni Su Qingzhou at dahan-daang naglakad. Asawa, maganda sana kung hindi guluhin ng dalawang mamamatay tao ang sitwasyon ngayong gabi. Masaya sana ako ngayon. Haha, sa tingin ko ito ay para lamang magdagdag ng ilang memory point, at magkakaroon ng mga pagkakataon na pasayahin ka sa hinaharap, Yefan Le Road. Tanong ni Su Qingzhou sa mahinang boses, sa tingin ng asawang iyon. Sino ang umupa ng pumatay? Si Yefan ay natural na medyo nalilito, ngunit napahinto siya nang sabihin niya ito, at sa halip ay nagtanong ng nakangiti, aking prinsesa. Ano sa palagay mo ma'am? Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.